Ang sikmura ko ay isang balon na walang hanggan at hindi kailanman nabubusog. Nang malaman ito ng mga magulang ko, sinadya nilang magtayo ng isang crematorium para sa akin. Dahil sa trabahong ito, mayroong isang hindi nakasulat na patakaran. Iyon ay, ang bawat bangkay ng halimaw na dinadala rito ay may naiiwan pa ring katas. At ilang dekada na ang nakalipas, biglang nilusob ng hindi mabilang na mga halimaw ang buong mundo. Damanak ang dugo ng sangkatauhan. Bago nila natutunang uminom ng dugong asensya at lumunok ng nukleo ng halimaw para lumakas. Pero ang mga natitirang bangkay ng halimaw, kahit kainin ng hilaw o luto, lahat ng kumain nito, walang pinipili, ay tiyak na tigok. Pero dahil libo-libo ang mga halimaw na napapatay taon-taon, ang mga bangkay ay nagiging sanhi ng kontaminasyon kapag hindi agad naasikaso. Kaya naman isinilang ang mga crematorium para sa mga halimaw. Pero habang lumalaki ako, ang dugong asensya na naiiwan sa mga bangkay ng halimaw, ay hindi na sapat para panatilihin akong buhay, nang hindi ko na matiis ang gutom. Habang nagbubuhat kami ng tatay kong si Jiang Wanli ng isang bangkay ng halimaw. Nagtanong ako, Tay, gutom na ko. Gusto ko talagang kumagat ng kahit isang pirasong laman ng halimaw. Nang marinig niya ang sinabi ko, sumigaw ng galit si tatay. Bata ka, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi maaaring kainin ang mga bangkay ng halimaw. Ang mga bangkay, hindi kinakain. Subukan mo pang pag-isipan yung laman na yan. Babalian kita ng binti ngayon din. Puno ng panghihinayang ang mukha ko. Sayang ang laman. Siguradong mabubusog ako dito. Bakit kasi hindi pwedeng kainin? Nang marinig ang bulong ko, alam ni Jiang Wanli na sinusumpong na naman ang bata. Kailangan niya itong turuan ng leksyon ngayon. Agad niyang itinuro ang malalaking salita sa pader. At isinigaw ang bawat salita. Halika, basahin mo kasama ko kung anong nakasulat sa pader. Hindi maaaring kainin ang mga halimaw. Ang kumain nito ay mamumula ang mata at magiging kontaminasyon. Tumingin ako sa direksyong tinuturo ni Papa. At pabiro kong sinabi, anong nakasulat sa pader? Nang marinig niya ang wala sa lugar kong tanong. Nag-init agad ang ulo ni Papa. Pero nang makita niya ang mga inosente kong mata, agad ding nawala ang galit sa puso niya. Anak, mula pagkabata, hindi man lang kita napakain ng busog. Nahirapan ka na talaga ng husto. Pero hindi talaga pwedeng kainin itong karne ng halimaw. Titingnan ko lang kung handa na ang hapunan. Ikaw na muna ang bahala sa mga bangkay ng halimaw na to. Pagkasabi niyon, unti-unting umalis si Jiang Wanli. Pinagmasdan ko ang bangkay ng halimaw sa harapan ko. Napalunok ako, Iron-tailed eagle. Yung kutis ng balat nito siguro nasa 3 antas na to, ano? Habang sinasabi ko yun, kahit nang hihinayang ay dinala ko ang iron-tailed eagle sa incinerator. Bigla, may uminit sa loob ng bulsa ko. Napahinto ako sa ginagawa ko. Sa isang iglap, isang libro ang sumirit paitaas. Di ba ito yung comics na ibibigay ko sana sa kaibigan ko? Bakit ito naging ganito? Bago pa man ako makakilos, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa harap ko. Nang imulat ko ulit ang aking mga mata, ang buong gintong aklat ay pumasok na sa isip ko. Napailing na lang ako. Ilang malalaking gintong salita ang agad na lumitaw sa aking paningin. Naku po, anong kababalaghan to? Pati ba ang kalangitan, hindi na matiis na nakikita akong nagugutom? Pero totoo kaya to? Saglit akong nag-isip, at napagdesisyonan ko. Nasa langit ang yaman. Itinakda na ang buhay at kamatayan. Pwede akong mamatay sa laban. Pero hinding-hindi sa gutom. At sa mismong sandaling yun, biglang tumakbo papalapit sina Mama at Papa, at isang sumigaw sakin. Anak, aalis muna kami ng Papa mo ng matagal-tagal. Agaw buhay na ang lolo mo sa kabilang syudad. Sakto, naghahanap pa naman ako ng dahilan para makakain ng halimaw kaya bigla akong natuwa. Hindi na ako nag-isip pa at bigla akong nasabi, mabutit na matay na, para bang sandaling tumigil ang oras. Madilim ang mukha ni Mama nang sabihin niyang, anak, anong sinabi mo kanina lang? Nang mapansin kong mali ang nasabi ko, agad akong nagpalusot. Ang sabi ko po, maaga ba siyang namatay? Ang ibig kong sabihin, bakit naman ang aga namatay ni Lolo? Ang 80 taong gulang ay tamang-tama para magsimulang maglakbay sa mundo. Bakit naman siya aalis ng ganon kabata? Malamig na suminghal si Mama Yao Yujing. Dito ka lang sa bahay sa mga susunod na araw. Naipagpaalam na kita sa eskwelahan mo. Habang wala kami, kung may maghatid ng bangkay ng halimaw, sundin mo lang ang proseso sa pagtanggap. Nang marinig ko yun, sa loob-loob ko, para akong sisibog sa tuwa. Hirap na nga akong makakain ng sapat, lalo na't hindi ko matutunan ang pagsasanay sa eskwelahan. Lalo na para sa akin na magiging tagapamahala ng crematorium balang araw. Mula noong pumasok ako sa trabahong to, nawalan na ako ng pagkakataong makapag-aral pa. Habang iniisip to, pinigilan ko ang saya sa puso ko at sumagot. O sige po, Ma, ingat po kayo sa biyahe. Tiningnan ako ni Jiang Wanli dahil sa hitsura kong masunurin. Bamantong hininga siya, nag-iwan ako ng pera para sa'yo sa cabinet. Kapag hindi mo na matiis ang gutom, bumili ka ng isang bote ng asensya ng dugo ng halimaw. Huwag mo nang galitin ulit ang mama mo. Huwag kang mag-alala, paalam ko na. 1 oras lang ang lumipas mula nang umalis sina Mama at Papa. Para ihanda ang mga sangkap sa pagluto ng ajal ang bakal ang buntot. Pumunta ako sa isang botikang Chino. Tito John, bakit parang lalong nagiging peke ang mga paninda mo? Maniwala ka't sa hindi, isusumbong kita. Nang marinig to ni Old John, napamura siya habang natatawa. Anong alam mo dyan? Mas mabenta kaya ang mga pekeng gamot? Pagkatapos naming mag-asaran ng konti, iniabot ko sa kanya ang listahan ng mga kailangan ko. Sinulyapan ni matandang John ang listahan at sinabing, puro mga walang kwentang bagay lang yan. Kunin mo na lang mag-isa.
Pagkarinig ko noon, kinuha ko na ang mga kailangan kong halamang gamot. Pagkabayad ko kay matandang John, dumiretso na ako pauwi. Habang pauwi ako, bigla akong nanigas nang makita ang isang pamilyar na tao. Hoy, Batelita, halika rito ngayon din. Ang Batelita ang palayaw na nakuha ko sa eskwelahan. Mula pagkabata, tanging sa pag-inom lang ng asensya ng dugo ng mga halimaw ako halos nabubuhay. Pero, napakamahal ng asensya ng dugo ng mga halimaw. Hindi rin naman kami mayaman. Noong nag-aaral pa ako, madalas kong dinidilaan ang ilalim ng mga bote ng asensya ng dugo na binibigay ng eskwelahan para palakasin ang mga estudyante. Kahit na karamihan sa mga kaklase ko, ay binabaliwala lang ang katiting na asensya ng dugo na natitira sa ilalim ng bote. Sa katagalan, Batelita, Kuya Botelia, ang naging tawag nila sa akin para asarin ako. Pagbalik ng diwa ko sa kasalukuyan, humarap ako at sinabi sa principal ng may pambabola. Aba, hindi ba't ito ang mahal kong principal? Bakit po kayo nandito? Huwag mo kong daanin sa ganyan. Sinadya talaga kitang hanapin. Mula ngayon, bata ka, tigilan mo na ang paggamit kay Lanlan para makapanlamang ng pagkain at inumin. Ako, na dapat sana'y pride ng cultivation world, ay malapit nang maging kahihiyan sa mundo ng edukasyon. Sa sumunod na 5 minuto, walang tigil ang bibig ng principal sa katatalak. Ang Lanlan na binabanggit niya, ay si Dongfang Lan. Pagkatapos mamatay ng tatay niya sa pakikipaglaban sa mga halimaw, lumipat siya sa eskwelahan namin. Alam ng lahat, na magkababata kami ni Dongfang Lan. Pero pagsapit ng high school, palaki ng palaki ang kain ko. Habang lalo namang naging kapansin-pansin si Dongfang Lan. At dumami rin ng dumami ang mga manliligaw niya. Kaya naman, gumawa ako ng desisyong labag sa kalooban ni Dongfang Lan. Ang sino mang gustong iwanan ko si Dongfang Lan, kailangan magsimula sa hindi bababa sa 5 bote ng asensya ng dugo ng halimaw. At sa ganoong paraan, nakakolekta ako ng ilang daang bote ng asensya ng dugo ng halimaw. Hanggang doon ang pagbabalik tanaw ko. Ang pang-araw-araw na pangangamusta sa akin ng principal ay malapit na ring matapos. Tiningnan niya ako, na walang pinagbago sa itsura. Walang magawang idinagdag niya. Oo nga pala, huwag mo nang guluhin yung silimusin ng eskwelahan natin. Malakas ang kapit ng batang yun. Mag-ingat ka, baka resbakan ka noon. Pagkasabi niyon, binigyan ulit ako ng principal ng ilang bote ng asensya ng dugo ng halimaw. Hindi ko alam kung paano ginawa yung tiyan mo. Kahit apo ko hindi nakakakain ng ganyan karami. Pero ikaw, tingnan mo. Kahit gaano karami, kaya mong ubusin. Pagkatapos magsalita ng principal, umalis siyang padabog-dabog na nagrereklamo at hindi na lumingon pa. Nagbago ang eksena. Nagmamadali akong bumalik sa incinerator room. Naghanda ako ng isang kalderong bakal. Tinadtad ko ng pira-piraso ang adjal ang bakal ang buntot at inihagis sa kaldero. Pinakuluan ko ito ng mabuti sa loob ng halos kalahating oras. Umalat sa hangin ng isang nakakatakam na amoy. Sa paglipas ng oras, lalo kong hindi mapigilan ang sarap nito. Sa wakas, hindi ko na natiis at kumuha ako ng isang piraso ng tuyong kabute. Pagsubo ko pa lang, sumabog sa isip ko ang mga salitang, grabe sa sarap. Kasabay nito, pagkalunok ko ng kabute, naramdaman kong para akong umiinom ng asensya ng dugo ng halimaw. Kahit na hindi ganoon kalakas ang pakiramdam, malino ko pa rin itong naramdaman. Kaya nagpa siya akong kumain na ng todo. Wala na akong pakialam kung mamatay man ako. Kahit na mamatay pa, kailangan mamatay ng busog. Isa pa, kung wala na ako para pabigatin sila, makakagawa na lang ulit ng bago sina mama at papa. Nang maisip ko yun, mas lalo pa akong kumain ng walang pag-aalinlangan. Sa loob lang ng kalahating oras. Kahit ang buto ay sinipsip ko ng 5 beses. Diyos ko, sa dinami-dami ng taon. Ngayon ko lang naramdaman kung ano ang ibig sabihin ng kasiyahan. Kung ano ang pakiramdam ng pagiging busog. Para saan pa ang lahat ng taon ng pagkagutom at pagtitiis ko. Habang namamangha pa ako sa unang beses kong makaramdam ng kabusugan, biglang may naramdaman akong kakaiba sa tiyan ko. At kasunod nito, lahat ng selula sa buong katawan ko ay biglang naging sobrang aktibo. Bago pa man ako makapag-isip kung bakit, isang malakas na enerhiya ang biglang damaloy mula sa buong katawan ko. Titeka, ito ba yung sama ng loob na nakuha ko sa eskwelahan? Lintik, dati, araw-araw akong gutom na halos magkadikit na ang tiyan at likod ko. Hindi ko man lang magamit ni Kay titing na lakas mula sa katawan ko. Para maging isang cultivator, ngayong busog na ako, bigla naman akong nagising. Dahil kaya hindi pa kailanman nabusog ang katawang ito. Nang maisip ko to, biglang napuno ng sobrang tuwa ang puso ko. Pero, hindi pa tapos ang pagbabago sa akin. Isang gintong liwanag ang lumitaw sa harap ng mga mata ko. Kasunod nito, lumitaw rin sa isip ko ang isang chi circulation diagram. Hindi ako makapaniwala, hindi ba sabi nila, may tsansa ka lang makakuha ng skill kapag lumunok ka ng Demon Core. Paano ako nakakuha nito sa pagkain lang ng bangkay ng isang Demon Beast? Wala nang oras para mag-isip pa. Pabilis kong pinakilos ang chi mula sa buong katawan ko. At ginabayan ito ayon sa cultivation method na itinuro ng eskwelahan. Pagkalipas ng kalahating oras, naramdaman kong sobrang gan at sigla ng buong katawan ko. Bigla kong idinilat ang mga mata ko at sinabing, sa wakas, narating ko na rin ang unang antas ng cultivator. Ha. Sa paglipat ng eksena, sumapit ang 2:00 ng hapon. Dumating sa tapat ng pinto ang truck na kumukuha ng mga bangkay ng Demon Beast. Jiang Wanli, lumabas ka na riyan para kunin ang bangkay ng Demon Beast. Nang marinig ko yun, mabilis akong pumunta sa pinto. Tiyo Niyo, wala po rito ang mga magulang ko. Umuwi po sila para sa lamay.
Ganun ba? Kung ganun, sa ibang crematorium ko na lang ipapadala itong bangkay. Tiyo Niyo, wag po. Nagsanay po ako kasama si Itay. Ilang taon na po akong tumutulong sa pagsusunog. Alam ko po kung paano sunugin ng maayos itong bangkay ng halimaw. Tulungan nyo na lang po akong ipasok sa loob yung bangkay. Sigurado ka ba? Ito ay isang ikawalong antas na howlang mondog na pinatay kagabi lang. Sigurado ka bang kaya mo yan? Tiyo Niyo, huwag po kayong mag-alala. O sige, mag-iingat ka, I-ho. Pagkasabi nyon, inutusan ni Tiyo Niyo ang mga kasama niyang bata sa likod na simulan na ang pagbaba ng kargamento. Tapos, nang makita ni Tiyo Niyo na walang nakatingin sa gawin namin, pabulong siyang nagsalita sa akin. Pingzi, itong mga bangkay ng halimaw, aksidenteng napatay lang ng boss. Kaya noong kinukuha yung essence blood, hindi masyadong sineryoso. Sige po, salamat, Tiyo. Gets ko na po, napangiti si Tiyo Niyo nang makita ang reaksyon ko. Ay, nga pala, hindi rin masyadong payapa sa loob ng syudad nitong mga nakaraang araw. May mga halimaw na nakakapasok paminsan-minsan. Huwag kang pag-alagala sa gabi kung hindi naman kailangan. Opo, alam ko na po. At saka, may darating para mag-inspeksyon pagkalipas ng 3 araw. Kaya huwag kang tatamad-tamad, I-ho. 3 araw lang ang palugit bago kumalat ang kontaminasyon. Huwag po kayong mag-alala dyan. Sinisiguro ko pong matatapos yan sa loob ng 3 araw. Ilang sandali ang lumipas. Nakaalis na si Tiyo Niyo at ang mga kasama niya. Tinitigan ko yung ikawalong langit na howlang mundog. Hindi ko napigil ang mapatulo ang laway ko. At sa sandaling paglapit ko sa howlang mundog, yung maliit na dilaw sa isip ko, ay, PWE, mali. Yung maliit na gintong aklat sa isip ko, muling bumuka sa isang bagong pahina. Ikawalong langit na howlang mundog. Isang hamak na halimaw. Kalidad ng karne, katamtaman lang. Makunat ang laman at maraming buto. Benepisyo, nakakadagdag ng lakas. Lasa, katamtaman. Ihalo sa secret recipe na sabaw. Lagyan ng kaunting sili. At gawing base broth. Iwain ng mananipis at isawsaw sa kumukulong sabaw bago kainin. Mas masarap kung may kasamang secret recipe na sawsawan. Secret recipe ng sawsawan. Paalala, bahagyang nakakapagpataas ng lakas at bahagyang nagpapalakas ng bato. Pampabusog. Komento. Ayaw talagang kainin ng aso. Sinadya kong di pansinin ang mga komento. Ang arte naman ng librong to. Nasa ikawalong langit na, pero hindi pa rin pala karapat-dapat. Shabu-shabu na karne ng aso. Narinig ko, noong mga panahong mas maayos pa raw ang lipunan. Hindi raw basta-basta kumakain ng aso ang mga tao. Mababash ka, buti na lang hindi ako nabuhay sa panahong yun. Kahit pagkain lang ng karne, mababash ka pa. Grabe, sobrang nakakatakot. Ilagay ang halimaw sa bakal na ihawan. Himas sa tiyan, gutom na naman. Salang kaldero, pakulo ng tubig. Ihalo ang pinatuyong balat ng dalandan. Ang bango ng karne, kumakalat sa paligid. Napakasarap, sa tanghali at sa gabi. Inubos ko ang mga iron-tailed eagle. Nang matapos ko ang huling isa, parang mas gumanda ang buong mundo. Di naramdam ang pagbabago ng enerhiya sa loob ko. Napasinghap ako, nasa ikalawang langit na pala ako. 3 pa lang ang nakakain ko. Ang pinakakinagulat ko ay ang pagbabago ng mga matutulis kong kuko. Dati, bakas lang ang kaya kong iwan sa mga bato. Ngayon, para na lang akong tumutusok sa tokwa. Kahit papaano, nasa basic mastery level na ang mga kuko ko. Ayon sa nakasulat sa libro, kailangan daw ng karaniwang tao na lumunok ng mahigit 10 demon core. Saka kailangan pang mag-ensayo ng mabuti para marating ang antas na ito. Samantalang ako, sa pagkain ko lang ng 3 iron-tailed eagle, naabot ko na agad ang ganitong antas. Sa sandaling ito, pakiramdam ko, napakaganda ng kinabukasan ko. 7 araw na sunod-sunod, ganito lang lumipas ang mga araw ko. Simple pero masaya, basta busog, masaya na. Hindi pa nakakauwi ang mga magulang ko. Nitong mga nakaraang araw, pataas din ng pataas ang level ng mga halimaw na kinakain ko. Sa loob lang ng 7 araw, umabot na sa nakakatakot na ika-7 antas ang lakas ko. Ang kasanayan kong matatalas na kuko ay umabot na sa pinakamataas na antas. Lampas na ito sa level ng isang ordinaryong high school student. Ang isang skill na nasa mastery stage ay kaya nang makapinsala sa mga demonyong hayop na mas mababa sa spirit realm. Kahit na hindi pa ako nakakatapak sa spirit realm. Gabi, gaya ng dati, tinapos kong kainin ang bangkay ng halimaw. Habang nagsasanay, bigla akong may naramdamang paggalaw sa may gate. Napakunot ang noo ko. Sino namang pupunta dito ng ganitong kagabi? 12:00 eksakto. Naglakad ako papuntang sala. Kumuha ako ng isang itak mula sa cabinet. Kayamanan to ni Itay. Hindi basta-basta pupunta ang ordinaryong tao sa punerarya ng ganito kagabi. Isinuot ko ang sapatos ko. Pinagmamasdan ko ang gate. Bahagyang gumalaw ang ilong ko. Inamoy-amoy kong mabuti. Nagbago ang ekspresyon ko. Isang demonyong hayop. May demonyong hayop sa loob ng pader. Hindi ito pangkaraniwan. Kahit nasa labas na ito ng syudad, sakop pa rin ito ng pader. Ang biglang paglitaw ng isang demonyong hayop. Kahit paano ko isipin, may mali. Iniisip ko ang mga sinabi ni Tiyo Niyo nitong mga nakaraang araw. Parang may naisip ako, posible kayang may bitak sa espasyo malapit sa punerarya. Pati ako nagulat sa naisip kong yun. Napakahigpit ng pamamahala ng ika-13 lungsod sa mga bitak sa espasyo. Lalo na sa mga bigla na lang sumusulpot. Inamoy ko, may isang demonyong hayop sa labas ng pinto. Ang lakas nito ay nasa mga ika-5 antas. Ito ang kakayahang nakuha ko mula sa pagkain ng howlang mundog. Isang pang-amoy na nasa mastery level.
Kayang makaramdam ng panganib sa layong 100 metro. At matansya pa ang antas ng lakas. Napaisip ako, naguguluhan ang isip ko. I-report ko ba sa City Defense Team? O, kung dati to, siguradong ang una kong gagawin ay I-report sa City Defense Team. Pero ngayon, medyo nagdadalawang isip ako. Taglay ang isang matinding sandata. Bumabangon ang pagnanasang pumatay. Nasa ikapitong antas na ako ngayon. Ganap nang nahasa ang aking matatalim na kuko. Kumukulo ang dugo ko bilang isang kabataan. Subukan ko kayang gumawa ng isang malaking tira. Malay mo, makakuha pa ako ng magandang bagay. Ang Spirit Realm. Spirit Realm yun, Sa isang iglap, buo na ang pasya ko. Sino ba naman ang aayaw na lumakas pa? Sige, banat na. Subukan ko munang eye testing sa halimaw sa labas. Suman goat singhot, may hawak na bakal na patalim. Malakas kong binuksan ang pinto. Pero sa sandaling makita ko ang halimaw na ito, agad kong isinantabi ang planong gamitin ng patalim laban sa kanya. Isang daga, isang dambuhalang daga, hindi nalalayo sa akin ang laki niya. Nakalabas ang kanyang matutulis na pangil. Kasing bangis ng isang baboy ramo. Mapupula ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Kitang-kita ang laway na tumutulo mula sa gilid ng bibig niya. Halatang desperado na sa gutom. Huminga ako ng malalim, at sinenyasan ko ang daga na lumapit. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng aking labi. Halika nga rito. Hindi ko alam kung naprovoke ba ang daga o gutom lang talaga siya. Mabilis siyang sumugod. Hindi ko siya inalisan ng tingin. Ayon sa itinuro sa libro, pag nakaharap ka ng halimaw, hindi ka dapat matakot. Mabangis siya, kaya kailangan mong maging mas mabangis pa sa kanya. Para mabuhay, lalo na't kayang-kaya siya ng kapangyarihan ko. Sa sandali ng kanyang pagsugod, kumislap ang aking mga mata. Sinamantala ko ang pagkakataon. Matatalim na kuko model. Swerte, pag-ipon ng lakas, umiwas, buong lakas na ibinagsak ang kanang kamay. Sa isang mabilis na pagdaan lang, nangingisay ang buong katawan ng daga. Nakita ko ang 5 butas ng daliri sa gulugad nito. Napangiti, humalakhak, isang hamak na daga, naglakas loob ka pang hamanin ako, ang amo mong si Jiang Ping. Iyan ang napala mo, punong-puno ng angas na parang bata. Pero pagkatapos, nanlambot ang mga tuhod ko. P***, sobra sa lakas ang ginamit ko. Inabot ng 1 buong minuto bago makabawi. Saka lang ako nakabawi, kinaladkad ang bangkay papasok sa incineration room. Una, kakatayin muna. Titingnan kung may demon core. Gaya ng inaasahan, lumitaw ang isang berdeng demon core na sinlaki ng buto ng munggo. Mayroon pa itong mabaho at malansang amoy. Ayoko talagang kainin. Inilagay sa isang bote para maitago. Itatabi para ipapalit sa pera pambayad ng utang. Isinilid sa bote ang essence blood. Marami namang bakanteng bote sa bahay. Saka palang inihagis ang bangkay sa incinerator. Nagliyab ang apoy. Nagpala ako ng ilang pala ng panggatong. Isinara ko ang pinto. Lumabas para hanapin ang special lift. Marami akong nakasalubong na ground pulling rat sa daan. Pinagpraktisan ko silang lahat. Naging mas nalubhasa ako sa pagkontrol ng aking lakas. Gamay ko na rin kung gaano karaming lakas ang gagamitin. Walang sino man sa mga ground pulling rats na ito ang lumampas sa 6th heaven. Kaya naman nasabik ako. Ang level ng mga demon beast na lumalabas sa rift ay sumasalamin sa kung gaano sila kapanganib. Ang mga lumalabas ngayon ay nasa 5th o 6th heaven lahat. Ibig sabihin, ang pinakamataas na posibleng level ng rift ay hindi lalampas sa 9th heaven. Mayroon nang nag-aral nito. Sa likod ng bitak ay isang pira-pirasong dimensyon. Pwedeng isang kontinente, lawa, o karagatan. Limitado lang ang lakas ng mga halimaw. Pero walang limitasyon ang mga kayamanan. May mga nakakuha na ng high level na kayamanan mula sa mga low level na bitak. At naging henyo sila sa isang iglap. Mas exciting pa to kaysa manalo sa loto. Kumari pa ako ng takbo. Wala pang 1 kilometro mula sa bahay. May nakita akong isang bitak na kumikinang sa liwanag na pilak. Para itong isang matang nakatayo. Hindi na ako nagdalawang isip. Sumugod ako papasok. Pagkapasok ko, biglang humina ang liwanag ng bitak. Samantala, na-activate ng South City Guard ang alarma. May energy fluctuation na namataan sa labas ng South City. Sa pinakamalapit na squad, rumesponde agad. Atensyon, hindi mataas ang energy level. Ang mga nasa spirit realm pataas, ipagpatuloy ang inyong hunting mission. Mga rookie squad, pumunta kayo para magbigay suporta. Pagkatapos ng isang kisap ng liwanag, muli akong nakatapak sa lupa. Pagmulat ko ng aking mga mata, tumingin ako sa paligid. Ang bakal na espada sa likod ko ay kumikinang napilak sa dilim. Ito pala ang nasa loob ng bitak. May 2 malalim na landas sa kaliwat kanan. Sa labas, pareho lang ang itsura nila. Parehong napapalibutan ng makapal na gubat. Pero nakaramdam ako ng panganib. Inamoy ko ang hangin. Sa kaliwa, may mahigit 10 dagang hukay. Level 5 pataas ang lakas. Sa kanan, mas kaunti. Mga 7 o 8 lang. Halos pareho lang din ang level nila. Malinaw na kung aling daan ang dapat kong tahakin. Sa sandaling ito, sobrang nagpapasalamat ako sa pangamoy na bigay ng hawlang mundog. Kung hindi dahil doon, hindi ko talaga alam kung alin ang pipiliin ko. Humakbang ako sa maliit na daan sa kanan. Pagpasok ko pa lang, 7 o 8 hukay daga na namumula ang mga mata ang sumugod sa akin. Hindi ako natinag ni Katie Ting. Sa lahat ng pinagdaanan kong pagsasanay, matagal na akong hindi baguhan. Alam ko kung paano sila lalabanan. Ukong patalim. Ang palad ko'y naging talem. Gumalaw ang aking katawan. Umiwas at gumanti ng atake. Hindi tumagal ng isang sagupaan ang mga hukay daga. Sa loob lang ng mahigit 10 segundo, bumagsak silang lahat.
Bawat isa sa kanila, may 5 butas ng daliri sa ulo. Pakiramdam ko, parang nang-aapi na yata ako, nasa ika-7 antas na ako. Mayroon na akong ganap na pagkadalubhasa sa kukong patalim. Talagang dinudurog ko lang sila. Isang skill na nasa ganap na pagkadalubhasa, ay dapat para lang sa mga nasa espiritual na dimensyon. Pero nakuha ko to sa pagkain lang. At ang mas malupit pa, mayroon din akong ganap na kamalayan. Nahuhulaan ko ang galaw ng kalaban bago pa man nila gawin. Kaya itong mga hukay daga, hindi man lang ako nagawang tambangan. Hindi ba't parang pang-aapi na nga? Inuha ko ang mga demon core. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Pagkalipas ng 20 minuto, sa wakas, nakaalis din ako sa makitid na daan. Ang tanawin sa aking harapan ay ikinagulat ko. Napakunot ang noo ko. Isa itong templo. Maingat kong inamoy ang paligid. Walang panganib. Pero anong ibig sabihin ng payapa at nagniningning sa banal na liwanag na templong ito sa harap ko? Klang. Malayo at malalim ang tunog ng kampana. Isang batang monghe ang lumabas mula sa malaking pinto ng templo. Nakangiti siya. Suot ang magarang kasuotan ng monghe. At naglakad palapit sa akin. Pagbati sa iyo, batihing patron. Ang abang lingkod, si Liao Chen, ay nagbibigay galang. Pinapapasok po kayo ng abot para mag-usap. Unang beses kong makapasok sa isang lamet. Wala akong kaalam-alam kung anong sitwasyon. Ang buong akala ko ay kailangan kong labanan ng mga halimaw at pumatay ng mga kalaban. Pero anong nangyayari ngayon? Isa pa, wala naman talaga akong nararamdamang panganib mula sa mongheng to. Ginaya ko ang kanyang itsura. At maingat na nagtanong, napadaan lang ako rito. Paano nalaman ng abot na parating ako? Bahagyang ngumiti si Liao Chen. Mayroong porma sayon sa paligid ng Thousand Buddha Mountain. Nalaman na po namin mula pa noong sandaling tumapak kayo sa loob nito. Kaya lang, may mga halimaw na nagwawala sa labas ng pangunahing tarangkahan. Ilang araw nang nakasara ang bundok. Wala po kaming magawa, mabuti na lang po at pinagpala kayo ng langit. At nalagpasan ninyo ang kapahamakang ito. Bigla akong kinabahan. Grabe naman. Kung ganoon kalakas ang Thousand Buddha Mountain, bakit hindi nila ubusin ang mga halimaw sa paanan ng bundok? May isa pa kong hindi na itanong. Kung ganoon kalakas ang porma sayon, bakit sila nakukulong pa rin? Sa mga oras na to, hindi ko matansya kung ano ba talagang klaseng nilalang itong mongheng to. Bamantong hininga si Liao Chen. Gusto rin po sana namin. Kaya lang, hindi buo ang porma sayon. Kaya sapat lang ang lakas nito para protektahan ang sarili namin sa loob ng templo. Kayo po ay tumuloy na. Tumango ako. Nandito na rin lang ako. Wala nang dahilan para umurong pa. Ano man ang nangyayari, kailangan kong pumasok. Pero pagkapasok ko pa lang sa pinto, biglang kumunat ang noo ko. Amoy ng dugo. Bakit napakatapang ng amoy ng dugo rito? Kahit bahagya lang. Pero sa napakatatas kong pang-amoy, para na ring nakahain sa harapan ko. Sa loob ng patio, isang grupo ng mga binatang nakasuot ng abito ang nakaupo sa mga unan at nagdarasal. Punong-puno ng habag, talagang nakakadala, pero todo alerto ako, dahil sa kanila mismo nanggagaling ang amoy ng dugo. Sumenya si Liao Chen na pumasok ako, at lumitaw ang mapuputi niyang ngipin. Halos mamatay ako sa takot. Kanina kasi sa labas, madilim ang ilaw. Hindi ko naaninag ng maayos, pero nang ngumiti si Liao Chen kanina, may nakita akong tinga ng karne, at napakatapang ng amoy dugo. Sumunod ako sa likod niya habang nakayuko. Hindi nagtagal, dinala ako sa isang silid na salan. Nakangiting sinabi ni Liao Chen. Sabi po ng aming punong monghe, ang lahat ng dumarating ay panauhin. Lalo na sa panahong ito na hindi madaling makarating sa bundok ng libong Buddha. Kaya Ginoo, dito na po muna kayo tumuloy. Kapag nagkaroon ng oras ang punong monghe, personal niya po kayong haharapin. Siya nga pala, dahil kayo po ay mula sa karaniwang mundo. Siguradong mahilig kayong kumain ng karne. Nagkataon naman na may isang manok labuyo na pumasok sa templo kagabi. Nahulog ito at namatay, kaya ipinagluto na po namin kayo ng sabaw. Agad akong kinabahan, may mali sa lugar na ito. Isang monghe na may tinga ng karne sa gilid ng bibig. Ang paglabag sa tuntunin ay maliit na bagay lang. Ang problema, saan nanggaling ang karne? Sinabi ni Liao Chen na puro halimaw sa labas. May biglang pumasok sa isip ko. Kinakain nila ang mga halimaw. Habang nakaupo ako sa unan, pinilit kong pakalmayan ang aking sarili. Hindi nagtagal, dumating ulit si Liao Chen. May dala siyang isang mangkok ng napakabangong karne. Nakangiti siya ng nakakaloko. Ginoo, kainin niyo na po habang mainit pa. Kaming mga monghe ay hindi maaaring kumain ng karne. Mayroon pa sa kaldero. Para po sa inyo lahat yan. Bihira lang kaming magkaroon ng bisita rito sa Thousand Buddha Mountain. Tinitigan ko ang mangkok ng karne. Parang sisubog ang dibdib ko. Punyeta, mga monghe, ginagago ako ng mga toa. Hindi ito karne ng pheasant. Malinaw na karne to ng iron-tailed eagle. Kilalang kilala ko ito. Kapag kinain to, sa loob ng 3 araw, magiging purong kontaminasyon ito. Bigla, naintindihan ko ang lahat. Huwag mong sabihin galing sa halimaw ang karneng ito. Kumakain ng halimaw ang mga mongheng to. Punyeta, mga baliw. Gaano na sila katagal kumakain nito? Oras na magwala sila, magiging isang grupo sila ng mga buhay na kalamidad. Nakita ni Liao Chen na hindi ako kumikilos. At sinabi niya sa isang malamig na boses, Ginoo, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba naayon sa iyong panlasa? Sa paningin ko, baluktot na ang kanyang ngiti. Pero hindi ko ito pinahalata. Napatawa ako, hindi naman sa hindi ko gusto. Kasi, mali ang paraan ng pagkaluto ninyo. Nanigas ang ekspresyon niya. Anong ibig mong sabihin, Ginoo?
Ayaw mong kumain. Biglang lumamig ang paligid. Nasa ninth heaven man lang ang antas ng isang to. Pilit kong pinigilan ang takot ko. Mga monghe kayo, paanong matututo kayong magluto ng karne? Nasaan ang kusina? Ako na ang magpapakitang gilas sa inyo. Kinuha ko ang sabaw at naglakad palabas. Natigilan siya. Dahan-daang nawala ang tensyon sa paligid. Oh, tingnan nga natin ang galing mo. Sa kusina, isang kaldero ng nilagang bakal buntot na lawin ang kumukulo. 1,000 beses ko siyang minura sa isip ko. Gusto niya talaga akong ipahamak. Master Liao Chen, may sikretong sangkap po kasi ito. Kung maaari po, lumabas muna kayo. Ngumiti siya. Sige, nagsara ang pinto. Napangisi ako ng malamig. Inilabas ko ang mga halamang gamot. Ibinalik ko sa kaldero at nilutong muli. Punyeta, hindi mo to inaasahan, no? May mga diskarte rin ako, no? Mabilis na kumalat ang bango sa labas. Binuksan ko ang pinto para sumilip. Master Liao Chen, gusto nyo rin po? Hindi. Bawal kumain ng karne sa aming mga monghe. Kayo na lang po ang kumain niyan. Kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Agad ko itong nilantakan. Gutom na ako. Sadyang kumain ako ng marami sa mismong harapan niya. Makalipas ang kalahating oras, ang buong bakal buntot na lawin, pati na sabaw at buto, ay naubos kong lahat. Nang ihatid ako pabalik ni Liao Chen, may ngiting kontento sa kanyang mukha. Kinaumagahan, binuksan ko ang pinto ng aking kwarto. May bitbit na isang bakal buntot na lawin si Liao Chen. Abot tenga ang ngiti niya. Kaibigan, nagkataon naman, may isa na namang manok gubat na nahulog at namatay dito sa templo. Mukhang maswerte ka na naman sa pagkain. Nanliit ang mga mata ko. Isang bakal buntot na lawin, mahuhulog at mamamatay. Anong akala niya sa akin? Tanga. Aba, ang swerte ko nga naman. Master Liao Chen, kung ganun, ayon sa dating patakaran. Ngumiti siya at tumango, pero kinilabutan ako sa ngiti niyang yun. Doang, may tunog ng tinatadtad na karne mula sa kusina. Nakangiti ang mga monghe habang nagdarasal. Sabi ng Buddha, kung hindi ako ang papasok sa impyerno, sino pa? Kinaumagahan, kinain ko na naman ang inihandang ajal ang may buntot na bakal. Isang halimaw mula sa ikatlong langit. Hindi mataas ang level nito. Sobrang kakatuwa ng templong to. Gusto kong umalis, pero bago pa man ako makapagsalita, dumating si Liao Chen. Hindi mo matatanggihan ang tono niya. Ginoo, libre na ang abot ngayon. Nabalitaan daw niyang may isang makisig na binatang dumating sa templo. Gusto kanyang makausap, kaya naman, nilunok ko na lang ang balak kong pagpapalem. Pinilit kong ngumiti. Aba, sige, matagal ko na ring hinahangaan ang mga aral ng Buddha. Ang mga mongheng to, nasa ikapito o ikawalong langit na ang pinakamababa sa kanila. Ilang dos-ina sila, hindi sila kayang daanin sa dahas. May natuklasan akong isang patakaran. Hanggat hindi ko tinatapakan ang kanilang linya, walang mangyayari sa akin. Halimbawa, ang hindi pagkain ng karne ng halimaw, ay katumbas ng kamatayan, sa tuwing sinusubukan kong tumanggi. Nag-iiba ang tingin ni Liao Chen. Umaalon ang pagnanasa niyang pumatay. Narinig ko na sa eskwelahan ang tungkol sa mga lamet. Ang ilan ay ibang mundo. Ang iba naman ay pira-pirasong espasyo. At ang iba, mga eksenang paulit-ulit ng walang katapusan. Ang lugar na ito, malamang na yung huli nga. Ang mga mongheng ito, baka mga kaluluwa sila mula 1,000 taon na ang nakalipas. O mga imahe mula sa ibang panahon at espasyo. Huminga ako ng malalim. Kinatok ko ang pinto ng silid na salan. Tumigil ang tunog ng pinupukpok na kahoy. Isang matandang monghe na puting-puti ang buhok at balbas. Halatang halata na ang katandaan. Ang nakangiting tumingin sa akin. Binata, ikaw na nga siguro ang binatang dumating kagabi. Tumango ako. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Opo, pinaupo niya ako. Pagbukas ng bibig niya. Nanlaki ang mga mata ko. P***, may mga tinga rin ng karne. Itong Thousand Buddha Mountain. Talagang mga baliw na silang lahat. Sumalakay sa ilong ko ang amoy ng dugo. Pinigilan kong masuka. Nagtanong siya, Binata, ano sa tingin mo ang aming Thousand Buddha Mountain? Ngumiti ako ng malapad. Napakaganda po. Masarap ang pagkain at inumin. At maganda rin ang paligid. Kung ikukumpara sa labas na puno ng mga halimaw. Walang duda, paraiso ito. May dumaang kislap ng pagkagulat sa mga mata niya. Paraiso, bahagya siyang natawa. Kakaiba ang pagkukumparang iyan. Dahil nagustuhan mo naman pala rito. Binata, bakit hindi ka nalang manatili dito sa Thousand Buddha Mountain? Kahit na hamina na ang aming Thousand Buddha Mountain, matagal na ang aming kasaysayan at tradisyon. Marami kaming mga natatanging kaalaman. Alin ang gusto mong pag-aralan? Halos lumuwa ang mga mata ko. Ayan na, nagsisimula na ang palabas. Nabasa ko to sa mga libro. Talagang may ganitong klaseng mga bitak. Ang mga hinayupak na to na nangaakit. Kung ganyan ka talaga kagaling, edi sana hindi ka napatay ng isang demonyong halimaw. Paulit-ulit lang sila rito. Malaki ang posibilidad na buhay ang mga taong to. Pero posible ring patay na sila. Mahirap sabihin. Pero para lang mapatay ang matandang monghe. Nag-isip ako ng bahagya at pumayag din agad. Bukod pa roon, malaki ang tsansang matukoy ang coordinates dito. Kapag natukoy na ang coordinates, I report man yan. O itago para sa sarili, isa itong malaking kayamanan. Walang masama kung itatago ko to. Kaya lang, syempre, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Wala pa akong gaanong alam tungkol sa Thousand Buddha Mountain. Kung papayagan ako ng abot na alamin ang kasaysayan ng Thousand Buddha Mountain sa inyong scripture pavilion. Siguro mas makakabuti iyon. Talagang natigilan ang matandang monghe. Sa loob ng napakaraming taon. Ito ang kauna-unahang humiling ng ganito.
Ang mga karaniwang tao ay kadalasang tumatanggi at agad niya itong pinapalo o di kaya'y kumikinang ang mga mata kapag narinig ang tungkol sa ultimate technique. Pero ito ang kauna-unahan na gustong suriin muna siya. Sa isang iglap, hindi agad na proseso ng isip niya. Habang ako naman, nagpatuloy lang. Palihim kong inoobserbahan ang ekspresyon niya. Nang malaman kong hindi pa ako lumalagpas sa linya, mas lalo akong naging kampante sa pagsasalita. Syempre naman, sa panahon ngayon, kailangan parehong panig ang pumipili, di po ba? Ano po sa tingin ninyo, Abbott? Nag-isip siya ng matagal, at tumango. Pwede, pero 2 araw lang ang maibibigay ko sa iyo. Ayos lang ba? Ang utak niyang iyon na ilang taon nang hindi gumagana, ay talagang nakinig sa sinabi ko. Dahil tama naman kasi ang sinabi ko. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat po, Abbott. Nga pala, pwede ko po bang makita muna ang inyong natatanging kaalaman? Kailangan ko kasing malaman kung gaano talaga kalakas ang Thousand Buddha Mountain. Natigilan na naman ang matandang monghe. Ayon sa proseso, kung papayag ka, dapat kang dalhin sa bulwagan ng mga kasulatan. Kung hindi naman papayag, galitin mo siya, at patayin na lang. Pero ngayon, pati siya ay nalilito na. Dapat ba akong magalit o hindi? Nang makita kong hindi siya nagsasalita, dali-dali ko siyang kinumbinsi. Punong monghe, kung hindi niyo po ipapakita sa akin ang inyong natatanging kaalaman, paano ko naman po malalaman ang tunay na lakas ng Thousand Buddha Mountain? Kung hindi ko alam ang lakas ninyo, paano ako magkakaroon ng determinasyong manatili? Wala sa sariling tumango siya. Hayaan mong si Leah Ochan ang magsama sa'yo roon. Kailangan niya ng oras para mag-isip kung ano ba talaga ang nangyari. Lihim akong napangisi, walang binatbat tong matandang monghe na to. Mahina ang ulo, sobrang mapagkunwari, kahit na hindi na siya mukhang tao o demonyo ngayon. Kumakapit pa rin siya sa pagkukunwari niya. Una, yung pagsubok na kainin ng pamilya ng demonyo. Kung hindi ko gagawin yun, malamang ay hindi ko na siya makikita. Kikilos agad si Leah Ochan, kaya ko namang talunin si Leah Ochan. Pero hindi kailangan. Pangalawa, yung pagkukunwari nilang mag-anyaya ng mga sasali sa Thousand Buddha Mountain. Pero ang totoo, gusto lang nila akong isahan. Sa sandaling yun, marami akong naunawaan. Kapag sumali ako, baka maging isa lang ako sa mga mungheng nagdarasal sa looban. Naghihinala pa nga ako, na ito ang paraan ng Thousand Buddha Mountain para iligtas ang mga tao. Sumali ka, at may makukuha kang benepisyo. Pero may isang kasabihan, kapag sumali ka na, at gusto mo nang umalis, malaki ang magiging kabayaran. Kaya ginamitan ko ng diskarte. Pwedeng sumali, pero kailangan ko munang subukan ang kakayahan ninyo. Wala namang masama dun, di ba? Sumunod ako sa likod ni Zaichen. Nakarating kami sa isang gusaling may 3 palapag. Ginoo, dito nakalagak ang mga natatanging kaalaman. May 2 patakaran. Sa tingin niya, isa na ako sa kanila. Kaya mas bumait na ang tono ng pananalita niya. Una, isang natatanging kaalaman lang ang pwede mong piliin. Nasa 4 palapag, bawal ang maging sekim. Tumango ako. Pangalawa, kailangan mong lumabas sa loob ng 4 na oras. Bumukas ang malaking pinto, pumasok ako. Sa mga estante, nakahanay ang mga balumbon ng kasulatan. Hindi ko akalain na ganito karami ang teknik ng Chen Fushan. Ang totoo, wala akong pakialam sa mga natatanging kaalaman nila. Ang guidance technique ng 13 City School ay binuo ng napakaraming magagaling na master. Mas malakas yun ng dihamak kumpara sa Chen Fushan na to na galing lang sa isang rift. Kahit pa sabihing mga natatanging kaalaman ito, wala ring silbi sa akin. Sa 13 cities kasi, ang sinusunod na paraan ay ang paglunok ng mga demon core. Pinakasimple, at pinakamalakas, direktang nakakakuha ka ng skill. Espesyal na pantalo sa mga demon beast. Ang mga teknik, kailangan mo pang pag-aralan. Samantalang ang demon core, direktang nagbibigay ng abilidad. At ang pinaka-importante sa lahat, ang guidance technique ay may maayos na sistema ng pagpapamana. Ipagpapalit ko ba ang ginto sa bato? Para lang aralin ang mga walang kwentang teknik na ito. Nababaliw na ba ako? Sinong tatanungin kapag may problema? Bakit ang dami kong alam? Turo sa eskwelahan. Noong nag-aaral pa ako, paborito kong basahin ang mga kwento ng cultivator. Puro kakaibang kwento at alamat ang laman noon. Halimbawa, may isang henyo na pumasok sa isang dimensional na bitak. Nakakuha siya ng isang pambihirang teknik. Mula sa pagiging kulelat, naging top 3 siya sa entrance exam sa buong syudad. Sikat na sikat, pinahiya niya ang napakaraming henyo. Pero pagdating ng kolehiyo, namroblema siya sa pagpili ng mentor. Walang gustong tumanggap sa kanya. Pare-pareho ang sinabi nila, hindi namin alam yung style mo. Sa huli, kinailangan niyang mag-aral mag-isa. Habang mabilis na lumalakas ang iba. Siya, walang pagunlad. Itong masamang halimbawa na to, ginagamit pa rin ngayon sa ika-13 lungsod. Para bigyan ng babala ang mga bata, na huwag nilang isipin na mas matalino sila sa karamihan. Kaya naman, wala talaga akong interes sa mga ultimate technique sa 4 palapag. Palusot ko lang yun, para lang magpatagal ng oras. Binuklat ko ang isang libro, at nagsimula akong magbasa. Karamihan sa unang palapag ay mga kakaibang kwento at alamat. Sakto, yun ang paborito ko. Makalipas ang halos 2 oras, natapos kong basahin ang 2 libro. Bigla, may naamoy ang ilong ko. Anong amoy to? Ang bango. Hindi ito naamoy ng iba. Pero taglay ko ang pambihirang pangamoy ng isang hawlang mundog. Kaya kahit malabo, naamoy ko pa rin. Nakakaadik ang amoy na to. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ibinaba ko ang libro, at nagsimula akong maghanap. Gumagalaw ang katawan ko na parang zombie, walang sariling isip model.
Nangilabot ako. Tanjina, anong nangyayari? Nagpupumilit akong bawiin ang kontrol sa katawan ko. Pero wala akong magawa kundi panoorin itong gumalaw. Naglakad ito papunta sa isang estante ng mga libro. Nakita ko ang sarili kong kamay na pinindot ang lalagyan ng kandila. O Tanjina, ano to, kabaliwan? At pagkatapos noon, isang mahinang tunog, isang hagdanan ang lumitaw sa harap ko. Malalim at madilim, may sikretong silid sa ibaba. Kinuha ko ang kandila, dahan-dahan akong bumaba. Sa loob-loob ko, pilit akong tumatanggi. Pero hindi ko ito mapigilan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal naglakad. Biglang may lumagutok, nawala ang daan pabalik. Doon ko lang nabawi ang kontrol sa katawan ko. Takot na takot akong laminggalinga sa paligid. Sino yan? Sinong gumagawa nito sa akin? Sigaw ko. Ang ihip ng hangin ay parang humahagulgol. Tulad ng sit-sit ng ambon. Imposible. Saan naman manggagaling ang hangin sa isang basement? Isang malungkot na boses ang narinig ko. Boses ng isang babae. Sobrang mapang-akit. Diyan lang. Halika, iligtas mo ako. Najitla ako. Itinaas ko ang kandila. Nanlaki ang mga mata ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pero wala namang babae. Ang nasa harap ko ay isang kabaong nagawa sa kristal. Pinatatag ko ang loob ko at lumapit. Ngayong nandito na rin lang ako. Hindi makakatulong ang matakot. Kailangan kong humanap ng paraan para makalabas dito. Nakita ko ng malinaw model. Lalo akong kinilabutan habang tinititigan ko siya. May babaeng nakahiga sa loob ng kabaong na kristal. Napakaganda. Nakasuot ng matingkad na pulang damit pangkasal. Ang panlabas niyang damit ay nakatali sa kanyang baywang. Napakaliit ng kanyang baywang, tila kayang hawakan sa isang kamay. Kahit nakahiga, bakat na bakat ang kanyang pambihirang dibdib. Ang mga labi niya ay kasing pula ng dugo. Ang mukha niya ay parang nagliliyab na takip silim. Hindi ko maiwasang kusutin ang mga mata ko. Kanina lang, pakiramdam ko'y nanlalabo ang kanyang titig. Natila nang aakit sa akin. At muling umalingaw-ngaw ang boses na yun. Tila humihikbi at nagmamakaawa. Mahal kong Jiang, burahin mo ang selyong yan ni Buddha. Palayain mo ako. Gusto kitang makapiling. Bilis. Lagot. Muli kong hindi nakontrol ang sarili kong katawan. Iniunat ko ang kamay para burahin ang gintong selyo ni Buddha sa kristal na kabaong. Wag. Buong lakas akong lumalaban sa isip ko. Ayokong gawin to. Tiyak na isa itong napakasamang nilalang. Kitang-kita na ng mga mata ko. Masyadong malakas to. Hindi ko kayang banggin. Isa pa, nasa bundok tayo ng libong Buddha. Lupain to ng mga Budista. Isang katawan ang isinelyo rito. Kapag pinalaya ko siya, siguradong kamatayan ang sasapitin ko. Kaskas. Sa tunog ng pagkiskes, bumilis ang tibok ng puso ko. Sumpaman, sa susunod, hinding-hindi na ako magiging padalos-dalos. Isang bitak sa kalawakan. Hindi ito lugar na dapat puntahan ng tao. Bigla, nagdilim ang aking paningin. At nawalan ako ng malay. Paggising ko, nasa sarili ko ng kwarto. Si Liao Chen, bakas sa mukha ang pag-aalala. Kaibigan, anong nangyari sa iyo? Nang marinig ko ang boses niya, nakaramdam ako ng kakaibang ginhawa. Sinubukan kong magtanong, anong nangyari sa akin? Nakangiting sinabi ni Liao Chen. Siguro kulang ka lang sa sustansya. Pagkalipas ng halos 4 na oras sa silid-aklatan ng mga kasulatan. Tawag ako ng tawag sa iyo pero hindi ka lumalabas. Kaya pumasok na ako, at doon kita nakitang walang malay. Pero, huwag kang matakot, kumain ka lang ng maraming sabaw ng manok gubat. Gagaling ka rin. Sa isip ko, napamura ako. Manok gubat, kung ordinaryong tao lang, siguradong pinaglaruan na niya hanggang mamatay. Isinantabi ko muna ang mga gumugulo sa isip ko. At maingat na nagtanong, wala nang iba. Tumingin sa akin si Liao Chen na nagtataka. Ano pa ba ang inaasahan mo, kaibigan? Hindi ako umimik, inamoy ko. Ang sabaw ng manok, tama ang amoy. Ito nga iyong niluto ko. Pwede tong kainin ng walang alalahanin. At gutom na rin naman talaga ako. Kaya isinantabi ko ang mabigat na nararamdaman. Dahan-dahan akong kumain. Habang si Liao Chen naman, palapad ng palapad ang ngiti sa mukha niya. Siguro dahil sa pagkahimatay ko, hindi na ako muling hinanap ng matandang monghe. Hindi na rin binanggit ni Liao Chen ang tungkol sa pambihirang kaalaman. Talagang hinayaan na lang nila akong manirahan dito. Pero, araw-araw, parami ng parami ang mga halimaw na pinapakain sa akin ni Liao Chen. Sa ikalawang araw, isang iron-tail eagle mula sa ikapitong antas. Dahil doon, ang mga kuko ko ay direktang umabot sa perpektong antas. Sa ikatlong araw, laking gulat ko, isang iron-tail eagle na mula pa sa ikasyam na antas. Nagkaroon na naman ako ng isang skill. Eagle Eye, Dynamic Vision, isang support ability, ang pinakamabisang paraan ng iron-tailed eagle para manghuli ng pagkain. At ang aking lakas ay nagsimulang tumaas mula sa ikapitong antas, hanggang umabot sa ikasyam na antas. 3 iron-tailed eagle sa isang araw. Imposibleng hindi ka lumakas. Pero, lalong bumibigat ang dibdib ko. Dahil habang dumarami ang kinakain kong iron-tailed eagle, kitang-kita ko na may kakaibang tensyon na bumabalot sa buong templo. Hindi mapakali ang lahat, pati na rin. Si Liao Chen, iba na ang tingin sa akin. Pagsapit ng gabi, hinahasa ko ang aking mga kakayahan sa loob ng kwarto ko. Naramdaman kong may paparating na panganib. Ang tanging magagawa ko ay palakasin ang sarili ko. Pero ang pinakamataas na antas sa dimensyong ito ay hindi lalagpas sa spirit realm. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil doon. Dahil nasa ikasyam na antas na ako. Kung kakailanganin, lalaban na lang ako para makalabas. Sa silid ng matandang monghe, padilim ang ilaw. Papanda-pandaw ang liwanag ng kandila. Isang paus na boses ang narinig. Hindi pa rin siya nagiging halimaw.
Nakaluhod si Liao Chen sa sahig. Punong monghe. Kitang-kita ng dalawang mata ko na kinain niya ang katawan ng halimaw. Pero ewan ko kung bakit. Wala siyang kahit anong senyales ng pagiging halimaw. Bigla, kumislap ang kandila. Imposible. Kung wala ang sikretong formula ng aking gun fusion. Paano niya lalabanan ang demonization? Niloloko mo ba ako? Sa isang iglap, marahas na sinunggaban si Liao Chen. Sinakaw siya, habang nakatingin si Liao Chen sa mga matang puno ng kalupitan. Sumigaw siya sa desperasyon. Pinuno, hindi po ako nangangahas. Hindi ko po kayo magagawang lokohin. Talaga pong nakita mismo ng dalawang mata ko na kinain niya. Maingat siyang sinuri ng matandang pinuno. Bukas, ihanda mo ang Iron-Tailed Eagle ng Ninth Heaven. Isama mo ang disipulo mong kapatid. Ikaw mismo ang magbantay sa kanya. Ang taong hindi nagiging halimaw, ay hindi maaaring dalisayin. Ito ang patakaran ng Thousand Buddha Mountain. At ito rin ang patakaran dito. Nang pakawalan si Liao Chen, naghabol siya ng hininga, puno ng takot. Kaya lang, naging matalino na po ang mga Iron-Tailed Eagle. Nagsimula na po silang lumayo sa ating Thousand Buddha Mountain. Kaya lang po nating mag-supply para sa 2 araw. Suminghal ang matandang monghe. Mga pesteng hayop, huwag mo ng problemayan ang mga Iron-Tailed Eagle. Ako na ang bahala dyan. Nitong mga sumunod na araw, malas ang sinapit ng mga Iron-Tailed Eagle sa paligid ng Thousand Buddha Mountain. Sa loob ng 10 magkakasunod na araw, halos maubos na sila sa paghuli. At ang matandang monghe, palala ng palala ang pagiging mainitan ng ulo. Kaya maging ang mga tao sa templo ay nagsimula na ring hindi mapakali. Kung makatingin sa akin, parang gusto na kong lapain. May strong Liao Chen, nandito ka na naman pala. Kakain pa rin ba tayo ng manok ngayon? Nakangiti kong binati si Liao Chen. Sa loob ng maraming araw, ang dami ko nang nakain na halimaw. Sa wakas, narating ko na rin ang Spirit Realm. Pagkarating ko sa Spirit Realm, gaman ng husto ang pakiramdam ko. Hindi na ako matatalo, kahit ano pa ang balak ng matandang monghe. Kaya ko na siyang harapin. Ang Spirit Realm na ang hangganan ng kapangyarihan sa lugar na ito. Ramdam na ramdam ko, dahil kung Hyundai model, lalo pang lalakas ang kakayahan ko. Hindi ko talaga inasahan, na magiging swerte pa pala ako sa kamalasan. May nagpapadala sa akin ng laman ng demonyo araw-araw para kainin. Ang saya-saya ko, pero pagkatapos kong sabihin yan, biglang lumitaw ang matandang monghe. Anak, may ay dadagdag ako sa pagkain mo ngayong araw. Ito ang mga pile doors na ako mismo ang gumawa. Nakita kong nanghihina ang iyong katawan. Kaya sadya kong dinala ito para sa'yo. Matulala ako, habang tinitingnan ang mga bagay sa harap ko. Nagdiwang ang puso ko sa tuwa. Pile doors, lintik, mga demon core pala to. Anong pile doors? Sinabi ko nang hindi nagpapahalata. Kung ganun, maraming salamat po, Abbot. Kinuha ko ang mga demon core. Iniisip ko na hindi ko naman ito magagamit. Ang pagkain ng laman ng demonyo ang nagbibigay sa akin ng kakayahan. Kaya pwede ko na lang itong ibenta. Malaking pera rin to. Kailangan maging madiskarte kapag galing sa hirap. Pero, ang nanlilisik na mga mata ng matandang monghe ay nakatitig sa akin. Anak, ako ang gumawa ng mga pile doors na yan. Kaya dapat gabayan kita sa pag-inom nito. Sige na, inumin mo na ngayon. Para mas tumalab ang epekto. Medyo natigilan ako. May masamang balak tong matandang monghe. Pero, hindi ako natatakot ni Katie Ting. Hey, nag-level up na ba ang laro? Nitong mga nakaraang araw, nahalata ko na rin. Gumagawa ng iba't ibang paraan ang matandang mongheng to para madumihan ako. Siguro dahil hindi pa ako nadudumihan. Hindi niya ako mag-alaw. Ngayon, hindi na gumagana ang mga bangkay ng demonyo. Kaya demon core na ang ginagamit niya. Pero hindi ako natatakot ni Katie Ting. Tungkol sa paglunok ng diwa ng halimaw. Ang mga tagalungsod 13 ay hindi kailanman natatakot. Pangunahin itong umaasa sa gabay sining. Iba ang gabay sining sa mga ordinaryong pamamaraan ng pagsasanay. Ito ang pundasyon ng sistema ng pagsasanay sa lungsod 13. Ito'y isang paraan na binuo ng mga dalubhasa para makalunok tayo ng mga diwa ng halimaw. At hindi lang yun, maging yung mga dugong diwa na ipinamimigay mula pa noong elementarya. Ay bahagi rin ito, nakangiti kong sinabi, sige po, tagapangasiwa, salamat po sa inyong pag-aasikaso. Kinuha ko ang kahon na naglalaman ng mga diwa ng halimaw. Pumili ng isa na kaaya-aya sa paningin. At akma ng lulunukin. Ngayon lang ako kakain ng ganito. Dati, pinapangarap ko kung kailan ako makakakain ng isang diwa ng halimaw. Ngayon, natupad na. At hindi lang isa, walang pag-aalinlangan kung nilunok ang diwa ng halimaw. Inaganya ko ang gabay sining. Ang matandang monghe ay titig na titig sa bawat galaw ko. Nang malunok ko na ito, isang bahid ng tuwa ang lumitaw sa kanyang mukha. Naramdaman ko pa nga ang isang bakas ng pagbabagong halimaw. Pero agad-agad, ang bakas na iyon ay bigla na lang naglaho. Habang dinadama ko ang lasa ng diwa ng halimaw, napaisip ako, ang ibang tao, lumulunok ng diwa ng halimaw para makakuha ng mga kakayahan. Ako naman, nakakakuha na noon sa pagkain lang ng yaochi. Kaya ano naman kaya ang may dudulot ng isang diwa ng halimaw? Sabik na sabik kong malaman. Sa sandaling mahawakan ko ang diwa ng halimaw, bumuklat ang aklat sa aking isipan. Diwa ng halimaw mula sa isang sapat na sagulang na adjal ang bakal buntot ng ikawalong langit. Naglalaman ng isang hibla ng dugo ng lahing halimaw. At isang bahid ng alaala, paraan ng paglunok, isabay sa mapait na chrysanthemo, at mga buto ng camellia, upang lubusang magamit ang dugo ng lahing halimaw, at mapalakas ang katumbas na tibay ng katawan. Pagtatasa, napakalakas ng epekto sa katawan.
Kulang lang sa bloodline. Hindi tugma sa katawang Yuanzun. Ching, halos matawa na ako. Ito, ang sarap sa pakiramdam. So, epektibo rin pala sa akin ang paglunok ng diwa ng halimaw. Kung susundin ko ang recipe na nakasulat sa libro, mas mapapalakas pa ang katawan. Saan ba pinakamalakas ang Iron-tailed eagle? Ang mga kuko, ang mga mata at pakpak. Pero tao ako, wala akong pakpak, kaya babaliwalain ko na to. Ang mga kuko ay katumbas ng mga kamay. Ang mga mata naman, malinaw na. Ibig sabihin, sa paglunok ko sa diwa ng Iron-tailed eagle, mapapalakas ko ang aking mga kamay at mata. Gagawin nitong mas malakas ang mga kuko ko kumpara sa iba. Kulang nga lang, at hindi ko pa sinunod ang recipe ngayon. Sayang lang, gulat na nakatitig sa akin ang matandang monghe. Napansin niya na tila bitin pa ako. Nagalit siya, patron, ikaw, hindi mali. Nagdesisyon ang matandang monghe, na kahit anong mangyari, kailangan niyang makuha ang kakaibang nilalang na ito. Oo, isang kakaibang nilalang. Kumain ng napakaraming bangkay ng halimaw. At nilunok pa ang diwa ng halimaw. Pero walang anumang bakas ng pagiging halimaw. Di ba't isa siyang kakaibang nilalang? Higit pa, nakaramdam siya ng kaunting pananabik. Pag-aralan ko kaya siya, sa hinaharap, magkakaroon din kaya ang Thousand Buddha Mountain ng ganitong kakayahan. Ang Thousand Buddha Mountain ay nakatayo hanggang ngayon dahil lang sa isang recipe na nagpapabagal sa pagiging halimaw. Para hindi mamatay sa gutom. Nang makita niya ako, para siyang nakakita ng isang kayamanan. Na-excite ang matandang monghe, pero noong handa na siyang kumilos, bigla siyang nakaramdam ng babala. Sa halip na matakot, lalo pa siyang na-excite. Ang babala, mas lalo lang nagpatibay sa nasa isip niya. Pagsapit ng gabi, pakiramdam ko ay matagal na ako rito. Kailangan ko nang umalis, pero sa loob ng ilang araw, hindi ko pa rin maisip kung paano makakalabas. Nawala na ang daan paakyat ng bundok. Habang nakahiga sa kama, hindi ako mapakali at hindi makatulog. Bigla, may narinig akong mga yabag. Narinig ko ang boses ni Lia Ochen. Ginoo, pinapatawag po kayo ng punong monghe. Agad akong kinabahan. Kanina ko pa nararamdaman na may mali sa ekspresyon ng matandang monghe. Ngayong si Lia Ochen ang lumapit. Siguradong hindi para imbitahan akong kumain. Dahan-daang gumalaw ang kanang kamay ko. Habang dinadama ang aking Grandmaster level na matutulis na kuko. Bahagyang kumalma ang loob ko. Ting-jing, isang Grandmaster level na skill. Ito ang pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob. Papunta na, pero sa sandaling binuksan ko ang pinto. Isang pamalo ang hamampes pababa sa akin. Pataksil na atake, ginamit ko ang aking mga kuko. Agad kong sinunggaban ang pamalo. Hindi man lang ito natinag. Gulat na gulat si Lia Ochen. Tiningnan ko siya nang nakangiti. Master Lia Ochen, anong ibig sabihin nito? Namula ang kanyang mukha, mga kapatid, naroon. Biglang dumagsa ang mga kalbo. Puno ang kanilang mukha, ng kabaliwan, dilat na dilat ang mga mata. Umaalingasaw ang amoy ng dugo. Kaparehong-kapareho ng kontaminasyon matapos kumain ng bangkay ng aswang. Malakas na tumawa si Lechen. Sugod, hulihin siya ng buhay. May pabuya ang punong monghe. Lahat ay makakatikim ng sabaw na gamot. Patayin, patayin, patayin. Akala nyo ba pipitsugin ako? Malamig akong suminghal. Kumislap ang aking anyo. Namuti ang 10 daliri ko. Humataw ang matatalas kong kuko. Ako, na nasa espiritual na dimensyon, ay sobra-sobra pa para tapusin ang mga hamak na mongheng ito. 30 segundo, bigla na lang tumigil ang sigawan. Ang malakas na tawa ni Lechen ay napalitan ng matinding takot. Imposible, paano ka naging ganyan kalakas? Nakakagulat, pero salamat sa inyo. Naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa aking mga kuko. At bahagya akong napangisi, ang mga kontrabida, laging namamatay sa sobrang daldal. Ibinagsak ko ang palad ko at bumaon ito sa bungo niya. Damyugo ang kanyang mga mata, ilong, tainga, at bibig. Tumingin ako sa labas, at mahinang nagsalita, punong monghe, hindi ka pa ba magpapakita? Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, salot, salot. Itinago ko ang mga kamay ko sa aking likod, at kalmadong pinanood ang paglapit niya. Napangiti ako, kahit sino kayang manlay, hindi mo ko kayang galawin, no? Kung hindi, bakit sila pa ang pinapanta mo rito para magpakamatay? May mali sa mga mata nila. Iyan ang kabayaran. Namula ang nanlilisik na mga mata ng matandang monghe. Taga-alab ang galit sa loob ko. Pero mas malakas pa ang tawa ko. Tama ako, isa kang Lingjing. Ako rin. Mas mabuting magkasundo na lang tayo. Sabihin mo sa akin ang daan palabas. At hahayaan kitang mabuhay. Tumawa siya, makaalis. Haha, kung nakakaalis lang ako, sa tingin mo ba'y mananatili pa ako rito? Walang muwang. Tama ka, talagang hindi kita magagalaw. Hindi ka pa nagiging isang demonyo. Pero huwag ka ring umasang makakaalis ka. Manatili ka na lang dito at samahan mo ako. Hahalukayin ko ang lahat ng mga lihim mo. Humalakhak siya na parang baliw. Sumama ang loob ko. Talagang hindi makakalabas. Ang banal na harang ng bundok ng libong Buddha. 100 lang papasok, walang palabas. Para sa tao man o hayop. Kung ganoon, ang body rat. At ang iron-tailed eagle, saan sila nanggaling? Inalagaan ko, kahit ang mga disipulo ay hindi makalabas. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong kumain ng mga halimaw. At kailangang umasa sa isang sikretong recipe para pigilan ang pagiging demonyo. Sa tingin niya ay hindi ako makakatakas. Kaya sinabi na niya ang lahat. Naintindihan ko na, halos katulad lang ng hula ko. Nadagdagan lang ng isang recipe. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinanatili rito? Tinitigan niya ang bangkay.
at ngumiti ng nakakakilabot. Ang sikretong recipe ay kailangang pakuluan gamit ang laman ng pinakabatang disipulo. Isang kutsara bawat araw, para hindi ka mabaliw. Ang Thousand Buddha Mountain ay tinatawag na Thousand Buddha. Hindi mo to inaasahan, no? Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Ang ibig mong sabihin, 3,814 na tao. Sila na lang ang natira. Tuwang-tuwa siya, matalino. Parang binabaligtad ang sikmura ko. Hindi ito isang templo, impyerno to. Kaya naman, hindi ka na makakaalis dito. Tinitigin ko ang mayabang niyang mukha. Nag-aapoy ako sa galit. Ngayong patay na ang lahat ng disipulo. Ano nang gagamitin mo para gumawa ng gamot? Hindi ako takot kumain ng mga demonyong halimaw. Tingnan natin kung sino ang mas tatagal. Kung sino sa atin ang unang mamamatay. Naiyak siya sa kitatawa. Ako na lang ang natitira. Sapat na tong mga bangkay na to para mabuhay ako ng mahigit 10 taon. Eh ikaw, kapag namatay ka, mapapasa akin na ang katawan mo. Puno ng kasakiman ang mga mata niya. Sabi ko, ako, kakainin mo. Kaya mo ba? Bigla, napangisi ako. Kinilabutan siya. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi ako sumagot. Naglakad ako papunta sa isang sulok ng kwarto. Hinablat ko ang kurtina, at sinilaban. Sumiklab ang naglalakihang apoy. Mahinahon kong sinabi, paano kung sunugin ko ang lahat ng mga bangkay na to? Ilang araw ka pa kayang tatagal? Halos umusok ang ilong niya sa galit. Subukan mo. Sigaw niya. Nanginig ang kamay ko. Nahulog ang lighter. LUMAGABLAB. Nag-apoy ang kurtina at mga kandila sa kama. Kumalat ang apoy. Nababaliw na siya. Ito lahat ang pinagkukunan niya ng lakas. Ang mukha ng batang Mongheng Sining ay lamambat sa gitna ng apoy. Tila may umalingaw-ngaw na sagradong himig. Ngunit ang tanging narinig ay ang itanggal niya sa galit. Hoy, bata, naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang lakas ng loob mo. Itinaas ko ang aking mga kamay. Na may mukhang inosente, matandang monghe. Masyado kasing malakas ang sigaw mo. Nadulas lang ang kamay ko. Bigla siyang sumugod. Isang hakbang lang at nasa harap ko na siya. Namuti ang kanyang mga daliri. Kuminang ang kanyang mga kuko. Nanlamig ako. Isang perpektong eagle claw. Napasinghap ako. Ilang demon pill na kaya ang nilamon nito. Pero hindi ako natakot, dahil ako si Jiang Ping. Si Kuya Pingzi, isang eksperto sa spirit realm. Hoy, matanda, saluhin mo to. Mabilis akong umilag. Humakbang ako isa pa kaliwa, at nakita ko ang kahinaan niya. Kulang siya sa bilis. Sinakmal ko ng buong lakas. Medyo malambot sa pakiramdam. Tumingala ako at nagtama ang mga mata namin. Muntik na akong masuka. Natanggal ang balat sa braso niya sa pagkakahawak ko. At lumitaw ang hindi mabilang na matutulis na kuko. Diyos ko, anong bio-horror ba to? Tumawa siya. May mga hibla ng dugo sa kanyang mga ngipin. Mutasayon. Hindi ko maintindihan. Pero para matalo ang isang halimaw, kailangan mo munang maging halimaw. Ang kamay na to, nakapatay na ng hindi mabilang na Iron-tail Eagle. Ngayon, swerte mo. Napamura ako. Swerte. Leche yung swerte mong sinasabi. Monghe ka. Sumambat siya ng isang dasal. Sabi ni Buddha, kung hindi ako ang pupunta sa impyerno, sino pa? Mamatay ka na. Naging sandamakmak na matatalim na kuko ang braso niya. Walang puwang. Tuloy-tuloy ang galaw. Ginamit ko ang eagle claws ko para salagin ang atake niya. Buti na lang, iisang braso lang niya ang nagiba ng anyo. Sa isang iglap, bigla akong nakaisip ng paraan. Mabilis akong nag-slide tackle, para iwasan ang matandang monghe. At mabilis kong hinato ng buong lakas ang natitira niyang normal na braso. Agad na bumagsak sa lupa ang braso niya. Bumulwak ang dugo. Hayop ka, papatayin kita. Gaya ng inaasahan ko. Tama ang hula ko. Kalahati pa lang pala tong monghe na to. Nawalan siya ng balanse. Agad akong sumugod. Hinato ko ng malakas ang kaliwang binti niya. Bali ang kaliwang binti. Natulala siya. Parang hindi makapaniwala na ang Iron Eagle Arm na pinaghirapan niya ng maraming taon ay ganun lang pala kadali. Tinagpa ko na rin ang kanan niyang binti. Nagpamewang ako at humalakhak. Pucha, ang talino ko talaga. Hoy, matandang monghe. Akala ko ba matapang ka? Ano, laban pa. Natulala lang siya, litong-lito. Nakalimutan ko ng masaktan. Paano? Pero, bago pa man siya matapos magsalita, pumikit na ang kanyang mga mata. Bumagsak na ang kamay ko. 5 madugong butas ang lumitaw sa kanyang ulo. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag. Ang matandang hakluban na to. Patay na, mukha lang kalmado. Pero sa totoo lang, parang tambol ang dibdib ko. Tutal, ito ang unang beses kong pumatay ng tao. Saka ko lang napansin pagkatapos ng laban, na ang kakayahang espiritual ng matandang mongheng ito, ay sobrang one-sided pala. Sa labanan, wala pala siyang binatbat, enerhiya. Ako ba ang hindi marunong gumamit? O siya rin ay hindi marunong? Hindi ko maintindihan. Ayoko nang isipin pa. Nasusunog ang templo. Abot langit ang apoy. Medyo nang hinayang ako. Sa pagpasok ko sa bitak na ito, wala man lang akong napala. Hindi tulad ng sinasabi sa mga kwento, na makakatagpo ka ng kung anong pambihirang kayamanan. Napabuntong hininga ako. Masyado pa nga akong bata. Kung nalaman lang ng matandang monghe, siguradong isusuka niya ang dugo niya sa galit. Ginamit niya ang lakas ng buong templo para manghuli ng Ajal ang bakal buntot. Para lang aipakin sa akin. Para palakasin ako hanggang sa maabot ang mataas na antas. Tapos para sa akin, kulang pa. Hinaypan ko ang nasunog kong buhok. Para siguraduhin hindi nabawasan ang pogi points ko. Saka lang ako nag-aatubiling lumingon. Palem, bundok ng 1,000 Buddha. Palem, matandang monghe. Nakaramdam ako ng konting lungkot. Bumalik ako sa pinanggalingan ko.
Nawala ang lahat ng mga halimaw. Kakaiba, pero tinamad na akong alamin pa kung bakit. Magulo naman talaga ang mundong ito. Sa wakas, nahanap ko na ang pasukan ng bitak. Umiilaw ito. Isang iglap, nakalabas na ako. Copy. Kay Neo Squad, nakarating na sa designated location. Ulit, kay Neo Squad, nakarating na. Bigla akong kinabahan. Agad akong nagtago sa damuhan. Mga taga City Defense Team. Nakasuot ng kanilang standard na equipment. Nandito na sila. Sabi na nga ba, ang City 13 talaga ang pag-asa ng sangkatauhan. Ang bilis nilang kumilos, pero hindi tugma ang oras. Isa itong time rift. Sabi sa textbook, napakadelikado raw ng mga time rift. Gaano ka man katagal sa loob. Paglabas mo, pareho pa rin ang oras. 10 taon ng pagsasanay, 1 segundo lang sa labas. Ang ganitong klase ng rift, pwedeng ibenta ng 80 milyon. Sapat na para umangat sa buhay ang isang tao. Binibili yan ng malalaking pamilya para i-stabilize ang space. At pabilisin ang oras, para ang mga henyo nila, doble ang resulta sa kalahating panahon lang. Habang iniisip ko, lalo akong nanghihinayang. 1 bilyon ang pinalampas ko. Pero anong magagawa ko? Masyadong malaki to para sa akin. Hindi ko to kakayanin. Wala akong nagawa kundi panoorin ang kay Neo Squad na papalapit sa bitak. 1 hakbang, 2 hakbang, tinaas ang paa, humakbang. Ay, wala na. Leche, muntik na akong mapasigaw. Ang liwanag mula sa biyak, biglang nawala. Yung grupo ng mga eksperto, muntik nang sumubsob sa lupa. Tulala silang lahat. Nagtanong yung babaeng miyembro, nasa loob na ba tayo? Baka hindi pa tayo nakakapasok. Pati yung kapitan nila, tuliro. Walang umiimik, kabisado nila ang mga patakaran. Pero ito ang unang beses na nagduda sila sa kanilang mga sarili. Paanong kusa na lang maglalaho ang biyak? Parang nakikipaglaro pa ng taguan. Ano kaya kung, i-report na lang natin? Tumango ang kapitan. Ako naman dito sa damuhan, halos mamatay na sa kakatawa. Todo takip ako sa bibig ko. Pambihira, ang lupit nito. Kanina lang, dismayado ako dahil sa nawalang 1 bilyon. Ngayon, mukhang wala namang makakakuha nito. Ang sarap sa pakiramdam, parang kumain ng ice candy sa tirik na araw. Hindi man tama, pero ang sarap talaga. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang team. Naghintay pa ako ng kaunti, bago dahan-daang gumapang palabas. Nagpagpag lang ako, at umuwi na. Nung gabing yun, ang himbing ng tulog ko. Kahit gaano pa kagulo sa labas. Basta nasa bahay ka, pakiramdam mo nasa ibang mundo ka. Hindi kailanman malalaman ng mga ordinaryong tao, na palaging mayroong mga taong tahimik na lumalaban sa dilim para sa kanila. Kinaumagahan, nag-inat ako, ang ganda ng pakiramdam. Diretso sa silid sunugan, at ang karne ng 8th Heaven Howl ng mundog. Sakto pang almusal, nagsalang ng kawali at nagpainit ng mantika. Kainan na, hinimas ko ang mabilog kong tiyan. Sobrang kontento, punyeta, ito ang tunay na buhay. Busog na, ang saya, pero hindi rin nagtagal ang paghimot ko. Agad kong niligpit ang mga pinaglutuan at pinagkainan. Ibinalik ko ang lahat sa dati. Pabalik na ang mga magulang ko. 1 linggo na ang nakalipas. Sakto, kailangan ko na ring pumasok sa eskwela para sa makeup class ko sa cultivation. Dati, hindi ko maintindihan. Basta makatulog, tutulag ako. Pero iba na ngayon, wala akong pambayad sa private tutor. Pero makapal naman ang mukha ko. Mula principal hanggang janitor, walang hindi nakakakilala sa akin. Ang magtanong ng kaunting kaalaman. Madali lang yun. Habang naghihilamos, napakunot ang noo ko. Kailan pa to lumitaw? Sinong naglagay nito? May pulang tuldok sa kaliwang palso ko. Kasing laki ng nunal. Kinapakapa ko. Hindi masakit, hindi rin makati. Wala naman to dati. Side effect kaya ito nung libro? Oh, may sakit na ako. Narinig ko na ang mga lalaking magulo ang private life ay nagkakaroon ng isang uri ng sakit. Pero parang mali naman ang pwesto nito. Ang tagal kong nag-isip, wala akong maisip na dahilan. Kaya hinayaan ko na lang. Katatapos ko lang magligpit, tumunog ang seradura ng pinto. Pak, tay, nay, inay ko, miss na kita. Patakbo akong lumabas. Ang nanay niyang si Yao Eugene. Abay, sutil kang bata ka, nangangati na naman ba yung katawan mo nitong mga nakaraang araw, ha? Gulat akong tiningnan ni Jiang Wanli. Anak, ang sigla mo ngayon Dati kasi, hindi ako nabubusog Ano naman ako magiging mukhang malusog noon? Nitong 7 araw, halos mamatay ako sa busog. Kaya natural lang na mamula-mula ang pisngi ko. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap. Wala namang pinagbago, di ba? Naghihinalang tiningnan ako ni Yao Eugene mula ulo hanggang paa. Hindi ko matagalan ang mga titig niya. Paano naman magsisinungaling ang isang batang ubod ng tapat? Sinukbit ko ang bag ko at tumakbo na. Habang papalabas, sumigaw ako. Papasok na po ako sa school para mag-aral. Ang tagal ko na kasing nagkukating. Natigilan si Jiang Wanli. Mahal, anak ba talaga natin to? Takot siyang mag-cutting classes. Umiikot ako para maiwasan ang kalye kung nasaan ang bahay ni na Dong Fanglan. Pagdating sa gate ng eskwelahan, kinusat-kusot ko ang mga mata ko. May narinig akong boses bata. Kuya Pingzi, hindi ka marunong tumyupad sa usapan. Nasaan na yung librong ipinangako mo? 7 araw na. Alam mo ba kung paano ako nagtiis nitong nakaraang 7 araw? Napatapik ako sa noo ko. Lagot, nakalimutan ko. Sira na ang reputasyon kong may isang salita. Ang naindiyan ko pa naman ay yung bata mula sa 3rd elementary. Matagal nang naging cookbook yung libro. Nataranta ako, pero bigla akong nakaisip ng paraan.
Nagbingi-bingihan ako. Pagkatapos na lang ng klase babawi. Humakbang ako papasok ng gate. Sa likod ko, halos maiyak na yung bulilit. Kuya Pingzi, ako. Tingnan mo ako. Patakbong humabaw ng patalon-talon. Hinarang ng sekyu. Bata, anong ginagawa mo rito? Bawal ka rito. Sumangot siya. Milay to. Di ba paaralan lang to ng mga cultivator? Anong big deal dyan? Balang araw, makakapasok din ako rito. Pilit na ngumiti ang sekyu. Sige na, bata, naniniwala ako sa'yo. Umirap si Milay. Sino ka ba? Kailangan ko ba ang paniniwala mo? Matagal nang wala yung anino niya. Wah, Kuya Pingzi. Napakamot na lang ng ulo ang sekyu. Nagtago ako sa isang sulok. Huminga ako ng malalim. Biglang may tumapik sa balikat ko. Jiang Ping. Hinabol ng elementary student hanggang dito sa school. Ang galing mo rin, no? Nanigas ang katawan ko. Agad akong ngumisi. Kitang-kita ang 8 ngipin. Lan. Tingnan mo, parang magpapalit na naman yata ako ng ngipin. Sumasakit kasi ang ngipin ko lately. Nakatayo siya sa ihip ng hangin. Suot ang itim na damit pan-ensayo. Naka-high ponytail. Nakakasilaw sa ganda. May hawak na espada sa kaliwang kamay. Gawa sa balat ng halimaw ang kaluban nito. Nakahugot hanggang kalahati. Jiang Ping, maniwala ka't sa hindi, tatagain kita. Hindi naman ito ang unang beses na niloko ko siya para makuha ang dugot asensya niya. Agad kong hinawakan ang pulso niya. Isang pilit na tawa. Lan, wag mo kong sisihin. Masyadong tanga ang lalaking yun. Kung hindi ko ipapakita sa kanya ang kalupitan ng mundo, paano siya mabubuhay paglabas niya ng eskwelahan? Sinusubukan niya pa ring bunutin ng patalim. Pero nagulat siya. Mas malakas pa pala ang kamay mo kaysa sa akin ngayon. Napaisip tuloy siya kung kumain na ba siya. Kung ganun, hindi ka ba natatakot na baka mabitawan ko ang hawakan ng patalim? Hindi pa siya nakakasagot. Dumating na ang tagapagligtas niya. Isang galit na sigaw mula sa likuran. Jiang Ping, bitawan mo ang kamay ni Lanlan. Alisin mo yung kamay aso mo. Lumingon ako. Muntik na akong matawa ng malakas. Si Li Zimu. Ngumiti ako habang humaharap sa kanya. Kaklaseng Li Zimu. Hindi ba tinuro sa'yo ng guro mo na gumalang? Halos mabaliw na siya sa galit. Ang kagalang-galang na tagapagmana ng pamilyang Li. Naloko ko para makuha ang dugot asensya niya. At nabugbog pa ng husto ng ate ko. Isang linggo siyang nagtimpi ng galit. Akala niya makakabawi siya kinabukasan. Isa lang naman akong hamak na hindi kayang magsanay ng kapangyarihan. Inisip pa nga niya ang eksenang luluhod ako at magmamakaawa sa kanya. Pero kinabukasan, lumiban ako sa klase, sa loob ng isang buong linggo. Kung hindi lang dahil sa pagkasenyorito niya, malamang ay sinugod na niya ako sa bahay para maningil. Pero ang mga problema sa aming mundo rin inaayos. Kaya nakapagpigil siya. Ngayon, nakita niya akong hawak-hawak ang kamay ng babaeng pinapangarap niya. Paano pa siya makakapagtimpi? Sumigaw siya sa galit. Jiang Ping, kung matapang ka talaga, itigil mo na yung mga mumurahing pakano mo. Tara, one-on-one tayo. Nagkumpulan ang lahat ng kaklase sa paligid. Ang ngalay flat, bro. Henyo, ang senyor ito. Ang eksenang to, pwede nang gawing isang 30 episode na soap opera. Nang makita niyang maraming tao, lalo siyang nagyabang. Habang mas maraming nakasaksi, mas lalo siyang ginanahan. Noong akala niyang sigurado na ang panalo niya, isang malamig na boses ng babae ang narinig. Li Zimu, sinong sinasabi mong may kamay ng aso? Hala, nagkagulo ang mga manunood. Uy, ipinapakita na ni Ate Lanlan ang bagsik niya. Ang tanga naman ng bagong senyor ito na yan. Sino bang hindi nakakaalam na kapag sinasaktan ni Lanlan si Bottle Bro, totohanan yon? Pero totoo rin ang nararamdaman nila. Noong huli, may mga siga sa labas ng eskwelahan na nambuli kay Bottle Bro. Bagbog sarado sila kay Lanlan. Sa tansya ko, malapit na siya sa Lingjing. Lingjing, sumabog sa galit si Li Zimu. Bakit? Pero habang nakatingin sa babaeng nasa harap niya, pinigilan niya ang kanyang galit. Lanlan, tumabi ka. Away namin to ni Jiang Ping. Nanlamig ang kanyang mga mata. Bigla niya akong hinayla sa likod niya. Bumunot ng patalim. At itinutok ito diretso kay Li Zimu. Ang problema ni Jiang Ping ay problema ko rin. Gusto mong bawiin ang Essence Blood. Asa ka pa, tanga ka kasi. Sinong sisisihin mo? Boom. Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi siya makapaniwala. Ipinagtatanggol pa ng babaeng gusto ko ang isang walang kwenta. Uminit ang ulo niya. Anong karapatan niya? Lumingon siya at sinimulan akong bulyawan. Jiang Ping, lalaki ka ba? Ang alam mo lang ay magtago sa likod ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Napangisi ako. Ang ganitong klase ng tanong. Hindi ko na pinag-aksayahang ipaliwanag pa. Itinuro ko na lang si Xiao Wang. Ikaw na ang magpaliwanag kay Young Master Li. Nilamon niya sa 2 o 3 subaw lang ang burrito niya. At saka siya tumayo. Nagbigay galang siya sa lahat. Kinantsawan lang siya ng mga tao. Hindi niya sila pinansin. At mayabang na sinabi, Young Master Li, hindi ka taga rito, no? Hindi mo alam ang mga patakaran sa South City. Agad na sumagot si Li Zimu. Anong patakaran? Dahan-daang sinabi ni Xiao Wang, si Kuya Pingzi, amin siya. Kailangan siyang protektahan kahit sabihin mo pang isa kang Young Master. O kung sino mang bigating tao. Dito sa South City, bawal galawin si Kuya Pingzi. Subukan mong galawin kahit isang hibla lang ng buhok niya. Ako mismo, si Xiao Wang, ang mangganguna sa buong eskwelahan para galpihin ka maniwala ka. Bigla na lang, nataranta si Li Zimu. Daan-daang tao ang biglang tumayo sa likod ni Dong Fanglan. May mga may hawak na armas. Ang iba naman ay dumampot lang ng kung anong matigas na bagay.
Sabay-sabay silang hamarang sa pagitan namin ni Lizzie Mo. Sa sobrang takot sa nakita, napaatras ng sunod-sunod si Lizzie Mo. Iisa lang ang laman ng isip niya, imposible. Anong karapatan niya? Pinaimbestigahan ko na siya. Isa lang siyang basurang hindi kayang magpalakas. Bakit ninyo siya lahat kinakampihan? At ikaw pa, Dongfang Lan. Ano bang mali sa akin? Bakit ayaw mo sa akin? Kayong mga bulag kayong lahat. Halos mamilipit sa kitatawa si Xiao Wang. Bida Xiao, yang mga impormasyong nalaman mo. Kanino mo naman nalaman yan? Nanlaki ang mga mata ni Lizzie Mo. Pinagkakaisahan niyo akong lokohin, no? Hindi ako tanga. Siyempre, malinaw na sa akin ngayon. Ang mga impormasyon ni Lizzie Mo ay galing sa mga estudyanteng binayaran niya para magtanong-tanong. Pero kung palagi na lang akong pinoprotektahan, ano pa ba ang malalaman niya? Habang pinapanood ko ang eksenang to, natutuwa ako at naantig din. Pero hindi ko na pwedeng panoorin lang sila. Tulala pa rin ako, pero alam na niyang oras na para tapusin ang lahat. Pero akmang hahakbang na sana siya papalapit, nang may umalingaw-ngaw na isang malamig na boses. Ang aga-aga, imbes na mag-ehersisyo, dito pa kayo nagkukumpulan. Jiang Ping, lumabas ka riyan. Si Xiao Wang ang unang-unang tumakbo. Sabay-sabay na sumigaw ang iba. Kuya Pingzi, pasensya na. Kaya nating harapin ang kalaban. Pero hindi ang sarili nating kakampi. Nandyan na si Black-Faced God. Takbo. Ang mga kabataang kanina lang ay nagkakainitan ay biglang nagsitakbuhan sa isang iglap. Hindi pa rin matauhan si Lizzie Mo. Agad kong hinayla ang kamay ni Dongfang Lan. Ba't ka tulala dyan? Tara na, lago tayo. Sa isang iglap, si Lizzie Mo na lang ang naiwang mag-isa. Galit na tinitigan ng Black-Faced God si Lizzie Mo. Magsalita ka, kayo ba ni Jiang Ping ang may pasimuno ng gulong ito? Gusto kong isiga. Oo, siya nga, pero hindi ko magawa, bilang tagapagmana ng pamilyang Lee. Magsusumbong ako sa teacher. Anong mukha pa ang ihaharap ko? Yumuko na lang ako at hindi umimik. Hindi nagsasalita, tinitigan ni Sir Sanggit si Lizzie Mo. Tila may bahid ng paghanga. Sabihin mo lang kung sino. Hindi kita paparusahan, pero nanatiling tahimik si Lizzie Mo. Lalo pa siyang nasiyahan, panggugulo, 50 ikot at 100 pagwasiwas. Sa silid-aralan, nagreklamo si Dongfang Lan habang pinapagpag ang kamay. Anong silbi ng pagtakbo mo? Isang tingin pa lang ni Sir Sanggit, alam na niyang ikaw yon. Nagkibit balikat ako, ang mahuli sa akto at ang malaman lang. Magkaiba yun, di ba? Hinimas niya ang kanyang pulso. Tinitigan niya ako ng may pagdududa. Pingzi, parang lumakas ka yata, iniba ko ang usapan. Siguro busog lang, yung asensya ng dugo na hiniram ko sa'yo. Nabusog ako ng gusto roon. Kumunat ang noo niya. Ganun ba? Hindi siya naniwala. Sa di kalawang gusali ng paaralan. Bahagyang yumukod ang atin niyang si Lizzie King. Headmaster, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang edukasyon ni Zimo. Bamantong hininga ang headmaster, Z King. Sa totoo lang, ikaw ang pinakabagay na magmana ng pamilyang Lee. Pero ipinagpipilitan mo pa ring umalis. May mga bagay na kailangan talagang may gumawa. Hindi ko ito matatakasan. Matagal na nanahimik ang headmaster. Sa tindi ng pagsubok na binibigay mo sa kanya. Hindi ka ba natatakot na baka hindi niya kayanin? Si Jiang Ping ang pinakamahusay na hasaan. Paano kung madurad siya sa proseso? Ngumisi si Lizzie King. Di gumawa na lang ng bago. Napatulala sa gulat ang headmaster. Sige, kung ganun, subukan natin. Samantala, si Lizzie Mo ay tumatakbo sa field. 50 ikot, bawat hakbang niya ay parang hinihiwa ang laman. Kapag bumagal siya ng bahagya, tatama agad sa binti niya ang bowlites ni Black-Faced God. Masakit, pero hindi naman nakakaputol ng litid. Narinig ko, yan daw ang naging diskarte niya para maging dean. Sa may bintana sa 3rd floor, lumapit si Xiao Wang. Kuya Pingzi, bilis, tingnan mo. Nahuli si Young Master Lee. Hindi man lang niya tayo nilaglag. Nagkatinginan kami ni Dongfang Lan. Nagulat kami. Akala ko pa naman, ako ang kakalagkarin para akuin ang kasalanan. Hindi ko inasahan na siya lang mag-isa ang sasalo sa lahat. Pinaningkitan ko siya ng tingin. Mahinang sinabi ni Dongfang Lan. Mukhang lalaki rin pala tong si Lizzie Mo. Tumunog na ang bell para sa klase. Dumating na si Teacher Bai. Matipuno ang katawan. May peklat sa mukha. Kitang-kita ang pagiging siga sa itsura niya. Walang sino mang nangangahas na mag-cut sa klase niya. Umupo ako ng diretso, at nakinig ng mabuti. Sumulyap sa akin si Dongfang Lan. Ang weird mo. Mula noong elementary tayo, ngayon lang kita ulit nakitang nakikinig sa klase. Ikinumpas ko ang kamay ko. Huwag mo kong guluhin. Nainis siya, at tinusok ako ng madiin gamit ang dulo ng ballpen niya. Napa-array ako. Nagtawanan ng palihim ang buong klase. Napatingin sa amin si Teacher Bai. Student Jiang Ping, sagutin mo nga ang tanong na ito. Automatiko niyang binaliwala si Dongfang Lan. Ganoong kabait na bata, paano naman niya ako ipapahamak? Hay, ako na naman pala ang may gawa nito. Wala akong masabi, sakit sa ulo. Nakakamatay talaga ang pag-iisip na nakasanayan na. Tinitigan ko ang paksa sa blackboard. Ang paggamit ng chi, agad akong nawalan ng pag-asa. Haze, kung marunong lang sana akong gumamit ng chi. Di sana hindi lang puro pisikal na lakas ang inasahan ko noong kalaban ko yung matandang monghe. Alam ko ring walang kwenta kung magpapaliwanag pa ako. Pakikita mo naman sa mga mukha nila. Teacher Bai, sabihin niyo na po ng diretsahan. Ano pong gagawin niyo sa akin? Ha ha ha, nagtawanan ng malakas ang lahat. Kahit si Teacher Z ay napakibot ang mukha. Ay, ang batang to. Masyadong tapat. Itinuro ni Teacher Z ang pinakahuling hilera.
Naintindihan ko agad. Dali-dali akong pumunta roon. Luma ng tugtugin. Pero sa pagkakataong ito, nagdala ako ng notebook at panulat. Nagpatuloy sa pagtuturo si Teacher Z. Sanay na siya sa mga ganitong eksena. Class, makinig ng mabuti. Ngayong taon ng panahon ng mabilis ninyong pagunlad. Karamihan sa inyo ay susubukang lagpasan ang Lingjing. Kung malalagpasan nyo ba ito o hindi, ang magiging susi ninyo para makapasok sa mga pangunahing akademya. Magseryoso kayo, para gisingin ang diwa ninyong lumaban. Bibigyan ko kayo ng espesyal na aralin tungkol sa paggamit ng Chi sa Lingjing. Pagkasabi nito, isinulat niya sa blackboard ang Lingjing at ang Chi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dong Fanglan. Isang tingin na nagpapalakas ng loob. Agad na nuggets ng lahat. Malapit nang mag-breakthrough si Dong Fanglan. Mayroong mga humanga, mayroong mga nagulat, pero walang sino mang nagtaka. Ganito dapat ang isang henyo. Ang paggamit ng Chi ang pinakamahalagang sandata sa Spirit Realm. Ang isang practitioner sa Spirit Realm na hindi marunong gumamit ng Chi ay parang isang batang may hawak na patalim. Nakakatakot tingnan, pero isang tama lang, tomba na. Ngayon, magsisimula tayo sa istruktura ng mga skill. Paano gamitin ang Chi habang naglalabas ng lakas? Umpisahan natin sa wind chasing slash ng Prairie Wolf. Talagang tutok na tutok sa pakikinig si Dong Fanglan. Kasalukuyan niyang ina-absorb ang inner core ng Prairie Wolf. At halatang alam ito ni Teacher Bai. Kahit yung mga hindi nakakaintindi ay namangha pa rin. Buong pusong nagtuturo si Teacher Bai. Ilang pahina ang napuno ng sulat ni Dong Fanglan. Nang malapit nang matapos ang klase, hindi ko napigil ang magtaas ng kamay. Sabik akong tumingin kay Teacher Bai. Teacher, may tanong po ako. Paano po ginagamit yung matatalas na kuko ng Iron-tailed Eagle? Lumingon ang lahat, pabirong sabi ni Teacher Bai. Aba, may araw din pala na masipag mag-aral si Pingzi. Masyadong malayo pa sa'yo yan. Isipin mo na lang muna kung paano ka hindi gagawa ng gulo. Ganito ang samahan namin, parang sa pagtrato sa isang taong may kapansanan. Habang mas dinidibdib mo, mas lalo siyang nahihirapan. Ang totoong kaibigan, aayain ka pa ring maglaro ng soccer. At ikaw ang gagawing goalkeeper. Hindi ka nila ituturing na parang baldado. Hindi ka rin nila ituturing na tao. Kaya walang umiiwas sa katotohanang hindi ako makapag-cultivate. Lahat sila ay prank katungkol dito. Sumabay na rin sa asaran ang mga kaklase ko. Oo nga, Kuya Pingzi, pag-aralan mo na lang kung paano ka mabubusog. Masyadong malayo sa'yo ang Spirit Realm. Hehe, huwag ka nang magbiro, Kuya Pingzi. Hindi kami sanay na ganyan ka. Haha, usapan natin sabay tayong magiging pasaway sa klase. Hindi pwedeng traidorin mo ang tropa. Kung dati lang to, papatulan ko sana sila. Pero ngayon, wala akong oras. Inis kong sinabi, manahimik nga kayong lahat, may seryoso kaming pinag-uusapan ni Teacher Bai. Bakit kayo nakikisawsaw? Yung linyang yun, yung salitang seryoso, ang naging dahilan para humagalpak sa tawa ang buong klase. Napahawak sa tiyan si Xiao Wang habang pamapalo sa lamesa. Nag-thumbs up pa. Ikaw na talaga, Kuya Ping. Ang lakas ng tawa ko roon. Nag-init na ang ulo ko. Minamaliit talaga ako ng mga batang to. Sa tagal kong hindi nakapag-ensayo. Sa tingin nyo ba matutuwa ako? Sino ba ang ayaw makabawi sa kanila kahit minsan lang? Pero alam ko, walang silbi ang puro salita lang. Mas mabuting ipakita na lang sa gawa. Kaya nagpa siya akong kumilos. Bigla kong iniunat ang kanang kamay ko. Itinutok sa blackboard sa likuran at pinakawalan ang Grandmaster level sharp blow. Boom! Gumuhit ang 5 kong daliri. Isang mahinang pulang liwanag ang damaloy. Sa isang iglap, 5 malalalim na butas ang nabutas sa blackboard. Natahimik ang buong klase. Tila ba huminto ang oras? Napatakip ng bibig si Dong Fanglan. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Wang. Natigilan si Teacher Bai sa kinatatayuan niya. Yung bagsik kanina, yung pulang enerhiya, Spirit Realm. Sigaw niya sa kanyang isip. Sa sandaling itinaas ko ang kamay ko. Malinaw na ipinapahiwatig nito, na ako, si Jiang Ping, ay nasa Spirit Realm na. Habang pinapanood ang gulat sa mukha ng lahat, bahagya akong napangisi, inilagay ko ang mga kamay ko sa likod. At tiningnan ang buong klase. Masyadong marupok ang blackboard. Maaari ko bang gamitin ang mga ulo ninyo para mag-ensayo? Umahaginit sa kaangasan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Dong Fanglan. Nanginginig siyang tumayo. Pingzi, nakakapagsanay ka na. Agad namang natauhan si Xiao Wang at ang iba pa. Para siyang baliw na tumakbo palapit sa akin. At niyakap ako. Diyos ko, Kuya Pingzi, nakakapagsanay ka na. Nagwala ang buong klase. Nakalimutan nilang may klase pa. Para silang mga baliw na dumumog sa akin. Putep, si Kuya Pingzi natin, nakakapagsanay na. May awa rin ang langit. Nakakapagsanay na si Kuya Pingzi. Pinalibutan nila ako. Mas masaya pa sila kaysa noong sila mismo ang lumakas. Binuhat nila ako at inihagis sa ere. Pero ako, bigla akong nawalan ng gana. Hindi ba dapat pagdudahan niyo muna ako? Tapos questionin ako, bago ko kayo isa-isang durugin sa laban. At saka lang ako babalik bilang bida sa harap ng madla. Pero ang init ng pagtanggap ninyo ngayon. Naiilang tuloy ako, hindi ko alam kung sino, pero may biglang tumakbo sa hallway at sumigaw. Magandang balita, nakakapagsanay na si Kuya Pingzi. Hali kayo, tingnan nyo. Sa isang iglap, nagulantang ang buong palapag. May mga ulong sumungaw mula sa bawat classroom. Si Jiang Ping, si Kuya Pingzi, nakakapagsanay na. Nagkagulo na, hindi mabilang na tao ang dumagsa sa labas ng classroom. Namamangha nilang pinanood ang paghagis-hagis sa akin sa ere. Pati mga guro, nakikiusyoso na rin. Gusto kong bumawi sa kahihiyan ko.
Pero naging katatawanan lang ako ng lahat. Habang tinitingnan ko ang mga mukha nilang parang nanonood ng unggoy. Tahimik ko na lang tinakpan ang mukha ko. Taas, baba, taas, sukon ako. Hanggang sa nagsalita si Teacher Bai. Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Balik sa klase. Hindi pa tapos ang klase. Teacher Lee, ganito ka ba magklase? Anong ginagawa niyong lahat sa classroom namin? Takot na takot ang mga estudyante. Sabay-sabay silang tumayo ng tuwid. Isang malakas na kalabog. Nasa ere pa rin ako. Mga hayop kayo. Nasa ere pa ako, mga hayop. Gusto ko nang umiyak pero walang luhang lumalabas. Ang ganda na sana ng pagpapasikat ko. Bakit nauwi sa isang circus act? Sumingit si Dong Fanglan para alalayan ako. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Ingzi, magaling ka na. Kailan ka pa gumaling? Lahat ng mata, nakatutok sa akin. Sa tulong niya, nakatayo ako ng maayos. Naaalala ko isang madilim at mahanjing gabi noon. Nakasalubong ako ng isang matandang lalaki. Sabi niya, bata, nakikita kong isa kang henyo na bihira lang isilang sa mundo. Inismiran siya ng lahat, TSK.